hanggang 370. Linangin ang isang demonyo para kay Wudang. Tumingin si Yuan Shaolei sa kanyang Panginoon na si Chen Fengzi at sinabing, Guro, alam kong pinapagalitan mo ako para sa aking kapakanan, ngunit nais kong sabihin sa iyo na napakalaking kapalaran para sa akin ang pinalaki mo at mabuhay pa ng 9 na taon sa mundo. Sa aking sistema ng pagpapahalaga, ang pagmamahal sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa buhay. Ikaw lang ang kamag-anak ko. Itataboy mo ba ako? Nang inag si Chen Fengzi at bumantong hininga, Fool, idiot, nais ng iyong master na maging katulad ka ng ibang mga bata. Kapag lumaban ka, gumamit ka ng normal na lakas para talunin sila, at gumamit ng panloob na lakas para talunin sila. Idiot, ang kanyang. Ang mga iniisip ay ibinunyag ng kanyang apprentice, at alam ni Chen Fengzi na hindi niya maaaring lokohin ang apprentice na ito. Damaloy ang tubig ng kulog mula sa kanyang mga mata. Ito na ang pangalawang beses na umiyak siya sa buhay niya. Ang huling pag-iyak niya ay noong huminto siya sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito ay napaiyak siya sa sinabi ng kanyang apprentice. Kung mayroon kang ganyang alagad sa iyong buhay, anong panghihinayang? Gayunpaman, ang pagiging anak ni Yuan Shaolei ang nagpalakas sa determinasyon ni Chen Fengzi na humingi ng pagkakataong mabuhay para sa kanyang apprentice. Bilang isang master, mas alam niya ang pisikal na kondisyon ni Yuan Shaolei kaysa sa iba. Kung hindi magagamot ang sakit, hindi alam kung mabubuhay siya hanggang sa pagtanda. At ngayon, si Yang Yiu ang pagkakataon ni Yuan Shaolei na mabuhay. Sa pag-iisip nito, lumuhad si Chen Fengzi sa harap ni Yang Yiu at nagsabi, nakikiusap ako sa master na bigyan ng pagkakataong mabuhay ang aking apprentice. Hindi ko siya hinihiling na magsanay ng martial arts, ngunit humihingi ako ng mas maraming oras para sa bata sa mundo ng mga buhay. Pagkatapos noon, yumuko siya kay Yang Yiu. Biglang tumawa si Yang Yiu, hahaha, bumangon ka at magsalita, huwag kang lumuhad palagi. Ang Daos na si Chen Feng ay taos-puso sa kanyang apprentice, at ang apprentice ay anak sa kanya. Talagang mapagmahal at matuwid kayong dalawa. Tinulungan ni Yang Yiu si Chen Fengzi na tumayo habang nagsasalita. Sa katunayan, nang marinig niya ang mga salita ni Yuan Shaolei na ang mga kamag-anak ay higit sa lahat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, natawa na siya. Sa kanyang puso, binigyan niya ng pasi si Yuan Shaolei at binigyan siya ng pagsusuri. Siya ay may kalmadong personalidad at maaaring maging kahalili ng Wudang sect. Ang kanyang katalinuhan ay masasabing malapit sa isang demonyo. Masasabi ito ng isang 9 na taong gulang na bata. Ano pa kaya siya kundi demonyo? Higit sa lahat, nagpapasalamat siya kay Chen Fengzi at may anak na kabanalan, na nagpapakita na si Yuan Shaolei ay may napakagandang karakter. Gumawa rin ng desisyon si Yang Yiu. Si Chen Fengzi, Chen Ju, Mingju at Yuan Shaolei ay medyo nalilito. Hindi nila masabi ang ibig sabihin ni Yang Yiu. Ang gloomy niya kanina, pero ngayon natatawa na naman siya. Sa kalituhan ng maraming tao, nagpatuloy si Yang Yiu, hinayaan ninyong lahat ako na maging leader ng Wudang sect, ngunit hindi ninyo alam na ang tunay na leader ng Wudang sect ay nasa harapan ninyo. Bilang. Nang lumabas ang pangungusap na ito, mas nalitaw si Chen Ju at ang dalawa pa. Hindi napigilan ni Mingju na sabihin, Guru, hindi mo binabanggit si junior brother Chen Feng. Imposibleng siya at si Chen Ju ang maging Wudang sect leaders. Kung tutuusin, mahigit 10 taon na silang nanggugulo. Kung alin man sa kanila ang magiging leader ng Wudang sect, magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa mga disipulo, kaya si Chen Fengzi lang ang angkop. Kung iisipin ngayon, talagang angkop si Chen Fengzi. Kahit na siya ay sampi ng maraming tao dahil sa kanyang paglilinang sa mga nakaraang taon, hindi siya kailanman nakilahok sa panloob na alitan ng Dao. Bukod dito, si Chen Feng ay nakalusot na ngayon sa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng likas na kaharian sa tulong ni Yang Yiu, at ang kanyang lakas at paglilinang ay sapat na upang magsilbi bilang punong guro ng Wudang. Sumulyap din si Chen Ju kay Chen Feng at tumango, sinabing, talagang angkop na kandidato si Brother Chen Feng. Naunawaan din niya na hindi sila ni Mingju ang magiging punong guro, kung hindi, magulong muli ang maayos na sitwasyon na nakamit ng napakahirap. Si Chen Feng lang ang angkop. Ngunit paulit-ulit na huminto si Chen Feng at nagsabi, hindi, huwag kang magbiro sa akin, mga kapatid. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Paano ako magiging punong guro? Pagkatapos noon, sinabi ni Chen Fengzi kay Yang Yiu, Grandmaster, hindi ako angkop. Hindi natapos ni Yang Yiu ang kanyang mga salita, at tinanong siya ng isa-isa ng 3 tao, na naging dahilan upang siya ay labis na nanlumo. Pagkatapos magsalita ng 3 tao, inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, masyado kang sentimental. Sinabi ko bang 3 kayo? Mukhang nahihiya si Mingju at ang dalawa pa. Hindi ba sinabi ng Grandmaster na si Chen Fengzi? Sino pa kaya ito? Ang 3 sa kanila ay tila ang tanging angkop na kandidato para sa buong Wudang sect. Wala talagang ibang angkop na kandidato. Tumingin si Yang Yiu sa kanilang 3 nang walang imak at sinabing, huwag munang isipin iyon.
Ang taong tinutukoy ko ay si Yuan Shaolei. Ano? Hindi pwede. Grabe ang reaksyon nilang tatlo at lahat sila ay nagulat. Nagbibiro ka ba? Kahit na si Yuan Shaolei ay isang kalmadong bata, siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Bukod dito, dahil sa pisikal na kadahilanan, wala siyang pundasyon sa pagsasanay sa martial arts at mahina at may sakit. Paano siya magiging pinuno ng Wudang sect? Nang makita ang mga ekspresyon ni Chenju at ng dalawa pa, inaasahan ito ni Yang Yiyo. Hindi pinansin ang sorpresa ng tatlong tao, nagpatuloy si Yang Yiyo. Una sa lahat, nasubukan ko lang ang karakter at personalidad ni Yuan Shaolei, at pumasa siya. Pangalawa, ang kanyang congenital disease ay isang piraso ng cake para sa akin. Napakasimpleng gamutin ang sakit ni Shaolei at hayaan siyang magsanay ng martial arts. Bukod dito, ipapasa ko sa kanya ang mana ng tagapagtatag ni Wudang na si Sikong Yuan, at tuturuan ko siya ng kaalaman sa alchemy. Sa ganitong paraan, naglakas loob akong sabihin na ang mga tagumpay ni Yuan Shaolei sa hinaharap ay magiging mas malakas kaysa sa inyong tatlo, dahil ang kanyang mental na kapangyarihan ay higit pa sa mga ordinaryong tao, na napakaangkop para sa pagsasanay ng isang pamamaraan. Naglakas loob akong sabihin na sa loob ng 10 taon, tiyak na haantong siya sa likas na kaharian. At saka, di ba nandito kayong tatlo? Tumulong lang sa pagtuturo kay Yuan Shaolei. Isang magandang deal na sanayin ang isang malademonyong punong guro para sa Wudang. Paano naman? Pag-isipang mabuti ang aking mungkahi. Kung sumasang-ayon ka, ituturo ko kay Shaolei ang paraan ng pagsasanay, ang paraan ng alchemy, at iba pa. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yang Yiyu sa tatlong tao. Nagkatinginan sina Chenju, Mingju, at Chen Fengzi at nakita ang salitang, kasunduan, sa mga mata ng isa't isa. Sinubukan nila ang lahat ng posibleng paraan upang mapanatili si Yang Yiyu bilang pinuno ng Wudang, ngunit kalaunan ay naisip nilang mabuti, paano magiging kontento ang isang tulad ni Yang Yiyu sa pagiging pinuno ng isang sekta. Ngayon, iminungkahi ni Yang Yiyu na hayaan si Yuan Shaolei na maging kahalili ng punong guro ng Wudang at sanayin siya. Ito ay talagang hindi inaasahan at walang nakaisip nito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang pamamaraang ito ay talagang mabuti. Ang pangunahing punto ay ang Yang Yiyu ay magtuturo kay Yuan Shaolei at magtuturo sa kanya ng mga kasanayan. Kung tungkol sa kung anong uri ng mga kasanayan, ito ay dapat na mas malakas kaysa sa martial arts ni Wudang, at mayroon ding mga paraan upang pinuhin ang mga table toss, at iba pa. Nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyu na sanayin niya ang isang halimaw para kay Wudang, ang pangungusap na ito ay nagpasigla sa tatlong tao. Totoong iba ang mental na kapangyarihan ni Yuan Shaolei sa mga ordinaryong tao. Sa mga tuntunin ng pansin, ang bilis ng paglilinang ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Lalo na ang mga salita ni Yang Yiyu na parang garantiya ang nagpasigla sa tatlong tao. Si Yuan Shaolei ay isang disipulong Wudang na may magandang background sa pamilya. Kapag siya ay lumaki, siya ay magiging ganap na tapat kay Wudang. Walang duda tungkol dito. Pagkatapos ay sabay-sabay na sinabi nilang tatlo, salamat sa pagtulong kay Wudang. Sa ngalan ni Wudang, nais naming pasalamatan ka sa iyong kabutihan. Huwag kang masyadong magalang. May koneksyon ako kay Wudang. Tungkulin kong tulungan si Wudang. Umaasa ako na si Wudang at ang mga disipulo ng Yunmen ay magiging maayos sa hinaharap. Sinabi ni Yang Yiyu ang pangunahing punto, na siyang layunin din ng kanyang pagbisita sa Wudang sa pagkakataong ito. Guro, mangyaring makatiyak. Bagamat hindi ka pinuno ng Wudang, kami sa Wudang ay palaging igagalang ka bilang Panginoon ng Wudang. Hanggat nabubuhay tayo balang araw, palagi tayong magkakasundo kay Yunmen. Isusulat namin ito sa mga tuntunin ng Wudang. Agad na ipinahayag ni Chenju ang kanyang posisyon. Oo, iniisip ko rin. Pumayag naman si Mingju. Guro, mangyaring makatiyak. Sumusumpa ako sa langit na ikaw ay palaging magiging Panginoon ng Wudang. Ang Wudang at Yunmen ay dapat na isang pamilya. Mataimtim na sinabi ni Chen Fengzi. Matapos ipahayag ng tatlo sa kanila ang kanilang mga posisyon, sinabi ni Chen Fengzi kay Yuan Shaolei, Shaolei, bilasan mo at pasalamatan ang iyong dakilang master. Sa sandaling ito, naunawaan din ni Yuan Shaolei ang kabaitan ni Yang Yiyu at lumuhad siya para pasalamatan siya. Si Shaolei ay yumuko kay Grandmaster dahil binigyan niya ako ng bagong buhay. Bumangon ka, pabor man o hindi ay hindi ang punto ay kailangan mong magsumikap. Ikaw ay mature at matalino. Ang sabi ko malapit ang talino mo sa demonyo. Ikaw din ay may mabuting ugali at anak. Ito ang pinahahalagahan ko. Gayunpaman, mayroon kang isang malaking pagkukulang. Alam mo ba kung ano ito? Seryosong sabi ni Yang Yiyan. Hindi alam ni Shaolei. Mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Magalang na sabi ni Yuan Shaolei. Tumingin si Yang Yiyan kay Yuan Shaolei at sinabing, ang pinakamalaking pagkukulang mo ay wala kang pusong parang bata, ibig sabihin, wala kang duguan. Ito ay magiging isang disadvantage sa sinaunang martial arts world, kaya dapat mong tandaan na dapat kang magkaroon ng dugo at init ng ulo sa hinaharap.
Kapag sinaktan ka ng iba at pinagalitan ka, dapat kang lumaban kung kailan mo dapat, kung hindi ay isipin ng iba na madali kang mabuli, at magdurusa ka ng malaking kawalan sa katagalan. Susunod si Shaolei sa mga turo ng Grandmaster. Sagot ni Yuan Shaolei na may mariing tingin. Okay, sapat na ang pagpapahirap ko sa iyo ngayon. Bumaba ka at magpahinga ng maaga. Puntahan mo ako bukas ng umaga. Ikan-away ni Yang Yian ang kanyang kamay para paalisan si Yuan Shaolei. Sa oras na ito, tanging si Chen Ju at ang kanyang tatlong tauhan ang naiwan sa field. Nakita ni Yang Yian na may hawak silang tatlo sa kanilang mga kamay, maaaring isang garapon o isang kahon na gawa sa kahoy, at agad nang umiti at nagtanong, may kailangan ka ba? Ito ay isang tanong na alam niya ang sagot. Kabanata 382, Mayaman, magkaibigan tayo. Tiningnan ni Yang Yian ang mga pagpupugay mula kay Chen Ju at sa dalawa pa, at talagang naramdaman niya na siya ay isang mahirap na tao. Ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman niya kung ano ang pamana ng sinaunang sekta. Ang mga tribute mula sa tatlong tao ay nagpalunok kay Yang Yian. Hindi niya talaga maisip kung paano nila nahawakan ang mga bagay na ito. Logically, ang mga bagay na ito ay hindi dapat umiral sa Earth, at karamihan sa kanila ay dapat nasa mundo ng paglilinang. Nakakita na siya ng mga tala sa cultivation canon na itinuro ng kanyang master, at hindi niya akalain na magkakaroon sa Earth noon. Ngayon ay isang pagpapalawak ng aking mga abot tanaw. Nakita ko rin na baka may ibang side ng Earth na hindi ko alam. Kumuha si Chen Ju ng Purple Thunder Fruit at isang kaldero ng alak. Ito ay hindi isang ordinaryong alak, ngunit isang espiritual na alak na naglalabas ng mga pagsabog ng espiritual na enerhiya. Sa mga salita ni Chen Ju, ito ay tinimplahan ng iba't ibang espiritual na gamot at prutas. Kumuha si Chen Fengzi ng isang 500 taong gulang na ginseng at tinawag itong isang medicinal wine para sa kanyang amo. Kung talagang kumuha siya ng 1,000 taong gulang na ginseng para gawing panggamot na alak, ang utak ni Yang Yian ay mapupuno ng tubig, dahil ito ang pangunahing gamot para sa pagpino ng Qi Gathering Pill. Gayunpaman, nakita niya ang ekspresyon ni Chen Fengzi na parang ginawa na niya ito noon, at hindi niya maiwasang magtanong, Chen Feng, hindi mo ba talaga binabad ang daan-daang taong gulang na ginseng sa medicinal wine? Tumango si Chen Fengzi ng napakabagal, oo, binasa ko ang medicinal wine gamit ang 800 taong gulang na ginseng 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay magiging handa na inumin sa isang buwan. Magpapadala ako kay Master kung ganoon. Ano? Gusto ni Yang Yiu na sampilan si Chen Fengzi hanggang sa mamatay sa sandaling ito. Sa mata ng mga alchemist, si Chen Fengzi ay isang tipikal na pag-aaksaya ng talento. Si Mingju sa gilid ay awkward na nagsabi, Ahem, Master, sa katunayan, karamihan sa atin ay nakagawa na nito, ngunit hindi talaga tayo nakakagawa ng magandang table task. Mas mainam na ibabad ito sa medicinal wine ng direkta. Ang pag-inom nito ay maaari ring mapataas ang tunay na kakanyahan sa katawan. Isang bangkos, dumudugo ang puso ni Yang Yiu. Pagkatapos nito, tumingin siya sa tatlong tao at sinabi, bigyan mo ako ng anumang espiritual na gamot at espiritual na bunga na mayroon kayo. Ipinapangako kung bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isa, nako, 2 Qi Gathering Pills. Habang nagsasalita siya, uminom si Yang Yiu ng Qi Gathering Pill. Ito ay isang tunay na tableta. Bagamat ito ang pinakamasamang tableta sa bibig ng master, epektibo ito para sa Qi refining stage at foundation building stage, at mas magiging epektibo ito para sa mga sinaunang mandirigma. Ngayon, silang tatlo ay itinuturing na mga likas na master, ngunit hindi pa sila nakakita ng isang tunay na tableta. Inilabas ni Yang Yiu ang Qi Gathering Pill, at naramdaman nilang tatlo ang kakaibang Qi Gathering Pill. Bago ito inumin, naramdaman nila na ang espiritual na enerhiya na ibinubuga ng tableta ay napakalaki. Kung kukuha sila ng isa, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa kalahating taon ng masipag na pagsasanay. Hindi banggitin ang pagpapalit ng dalawa sa espiritual na gamot, kahit na ang pagpapalit ng isa ay sulit. Biglang naging berde ang mga mata ng tatlong tao. Lalo na si Mingju, si Chen Ju ay nakapasok sa ikapitong antas ng likas, at si Chen Fengzi ay nakalusot sa 6 na maliliit na kaharian sa isang hininga sa tulong ni Yang Yiu. Tanging ang kanyang paglilinang ay hindi gumagalaw. Sa sandaling inilabas ni Yang Yian ang Qi Gathering Pill, naging aktibo ang isip ni Mingju. Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang mga braso at sinabing, Guro, maaari ko bang palitan ang iyong tableta ng isang 3,000 taong gulang na Polygonum multiflorem? Nang marinig ni Mingju na ipinagpalit ang 3 taong gulang na Polygonum multiflorem para sa isang Qi Gathering Pill, natigilan si Yang Yian. Wow! Ang isang 3,000 taong gulang na espiritual na gamot, pabayaan ang pagpapalitan ng isa, kahit na ang pagpapalitan ng isang hurno ay magiging isang mahusay na bargain. Ang Qi. Ang Gathering Pill ay maaaring gawin gamit ang espiritual na gamot na napino sa daan-daang taon. Ang Qi Gathering Pill ay ang pinakamababang grado ng elixir, ang first grade elixir.
Sa mga grado ng elixir, ang unang baitang ang pinakamababa at ang ika-9 na baitang ang pinakamataas. Ang first grade elixir ay gumagamit ng 100 taong gulang na espiritual na gamot, at ang first grade elixir ay ginawa mula sa isang 300 taong gulang na isa. Iyon ay, ang unang grade lower grade elixir ay ginawa mula sa isang 3 hanggang 600 taong gulang, at ang unang grade na upper grade elixir ay ginawa mula sa isang 6 na taong gulang o mas kaunti. Sa kaalaman ni Yang Yian, ang mga espiritual na gamot na libu-libong taong gulang sa Earth ay mahalagang mga espiritual na gamot, at ang mga 3,000 taong gulang ay bihira. Ngayon ay talagang kinuha ni Mingju ang isang 3 taong gulang na Polygonum multiflorum. Ang mga sinaunang mandirigmang ito mula sa mga sinaunang sekta ay ginawang tumingin sa kanila si Yang Yian gamit ang mga bagong mata. Ang 3,000 taong gulang na espiritual na gamot ay maaaring gawing pangatlong baitang elixir. Si Yang Yian ay nasa sabik sa pag-iisip tungkol dito. Nang makita ni Mingju na walang sinabi si Yang Yian, naisip niyang hindi siya masaya, at mabilis na idinagdag, Grandmaster, alam ko na talagang sakam na ipagpalit itong Polygonum multiflorum sa iyong elixir. Ipapalit ko ito sa 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum sa bahay at ipadala ito kay Grandmaster. Ipagpalit mo sa akin itong elixir. Maawa po kayo. Mahigit 5 taon na akong natigil sa bottleneck na ito. Nakakaawa si Mingju, natatakot na tumanggi si Yang Yian. Sobra-sobra na talaga ang gusto niyang masira. Nang makitang si Chenju ay nasa ika-7 antas ng likas na kaharian, naabot na rin ni Chen Fengzi ang gitnang yugto ng ika-6 na antas ng likas na kaharian at nagkaroon ng parehong paglilinang gaya niya, at nang makitang ang paglilinang ni Chen Fengzi ay mas mabilis kaysa sa kanyang sariling pagpapalit ng gamot, nakaramdam si Mingju ng hindi komportable at puno ng mga bukol. Ang Qi Gathering Pill na inilabas ni Yang Yian ay ang liwanag sa walang katapusang kadiliman para kay Mingju. Bilang isang disipulo ng Wudang, nakita rin niya ang mga tabletas na pinino ng mga nauna kay Wudang. Kung ikukumpara sa mga pills ni Yang Yian, hindi talaga ito mga pills. Ang mga tabletas sa kamay ni Yang Yian ay ang tunay na mga tabletas. Ming. Naramdaman ni Ju na kung kukuha siya ng isa, tiyak na makakalusot siya, at kahit papaano ay maaabot niya ang tuktok ng ika-6 na antas ng likas na kaharian. Kaya medyo nahumaling si Mingju sa mga tabletas na nasa kamay ni Yang Yian. Siya. Walang pagpipilian kundi ang pagnakawan sila kay Yang Yian. Bagaman ang Polygonum multiflorum sa kanyang kamay ay 3,000 taong gulang, direkta niya itong lulunukin o ibabad ito sa panggamot na alak. Ang barbaric na paraan ng pag-inom ng espiritual na gamot ay maaari lamang magbunga ng limitadong epekto. Gayunpaman, ang mga pildores ay ang asensya ng mga espiritual na gamot, at pagkatapos ng 12 ng mga uri ng mga gamot ay pinagsama-sama, ang mga epektong nakapagpapagaling ay hindi ang epekto ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Natigilan muli si Yang Yian nang makita niya si Mingju, na berde ang mga mata. Gusto niyang matawa, ngunit hindi niya inaasahan na saglit siyang nag-alinlangan, at kinuha ni Mingju ang isa pang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Sa oras na ito, gustong sumigaw ni Yang Yiu kay Mingju, mayaman, magkaibigan tayo. Maaaring gamitin bilang premyo ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Sa Waxian Dojo, siya, si Ding Yang, ang Earth Core Ancestor, at ang mga halimaw ay halos mawala ng buhay para sa 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Bahagyang sinabi ni Mingju na ito ay isang 3,000 taong gulang na Polygonum multiflorum, at ginamit pa niya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum bilang premyo. Nakakainis ang mga tao kapag nagkukumpara kanilang sarili sa iba. Pakiramdam ni Yang Yiu ay isang pulubi sa harap ng mga taong ito. Ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, gumaan ang loob niya. Nang dumating si Waxian, ninakawan nilang lahat ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Talaga, sila ay nasa unang antas ng pagiging katutubo, at ang pinakamataas ay nasa ikalawang antas. Ito ay katulad ng paggawa ng pera sa sekular na mundo. Kung mas malakas ang kakayahan, mas maraming pera ang maaari mong kumita. Ang parehong naaangkop sa mga sinaunang mandirigma. Kung mas malakas ang lakas, mas malaki ang gantimpala. Sina Chenju at Mingju ay parehong nasa ika-6 o ika-7 antas ng pagiging likas. Hindi nakakagulat na mayroon silang 3,000 taong gulang na espiritual na mga gamot sa kanilang mga kamay. Nang makita ang umaasang mukha ni Mingju, si Yang Yiu ay nagkunwaring nakalaan at mahinang umubo. Mingju, kahit na sinubukan mo akong linlangan ni Baishan noong una akong dumating sa Wudang, wala akong maraming mga pakinabang, ngunit ako ay mapagbigay at hindi ako aabala sa iyo. Dahil buong puso kang nakatuon sa alchemy, ibibigay ko ito at ipagpapalit sa iyo. Ako, hindi talaga ipagpapalit sa ordinaryong tao. Kung tutusin, wala na akong masyadong Qi Gathering Pills. Ang ganitong uri ng tableta ay isang tunay na tableta. Tingnan mo, walang kahit isang karumihan. Puno ito ng purong espiritual na enerhiya, at pinapabuti nito ang lahat ng aspeto ng katawan pagkatapos itong inumin. Top grade talaga. Paano kung ito, dahil Grandmaster ang tawag mo sa akin, ikaw din ang aking junior,
at bibigyan kita ng isa pang chi gathering pill bilang regalo. Kunin mo. Habang nagsasalita siya, dumukot si Yang Yiu sa kanyang bulsa at kumuha ng isa pang chi gathering pill mula sa Chenkun pot. Inabot niya kay Mingju ang dalawang chi gathering pills. Puno ng luha ang mga mata ni Mingju. Nanginginig siya habang umiinom ng dalawang chi gathering pills. Iniabot niya ang Polygonum multiflorum kay Yang Yiu gamit ang isang kamay at masayang sinabi, "Salamat, guro." "Salamat, guro." Napakalaking pabor na hindi malilimutan ni Mingju. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pupunta ako at kukunin ko sa iyo ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Pagkasabi nun ay tumakbo na siya palabas. Natigilan si Yang Yiu, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Lihim niyang sinabi, ang elixir para sa pagpino ng foundation building pill ay available na. Napakalaking biyaya para sa ginseng ang idlip at may magbibigay sa iyo ng unan. Bukod dito, ang kabilang partido ay lubos na nagpapasalamat. Kuya, isa rin akong dakilang tao. Siyempre, ang foundation building pill na binanggit ni Yang Yiu ay ginawa mula sa 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum na ininom ni Mingju. Tulad ng para sa Polygonum multiflorum, maaari niyang pinuhin ang pangatlong grado na tableta, na tamang-tama para sa kanyang kasalukuyang paglilinang at ang pinakamabisang tableta. Pagkaalis ni Mingju, ngumiti sina Chenju at Chen Fengzi. Pilit na ngumiti si Chenju at sinabing, "Grandmaster, ang mga bagay na ito sa kamay ko ay para lang matikman mo. Sa palagay ko mayroong isang espiritual na gamot sa aking hardin ng gamot na hindi kasing tanda ng Polygonum multiflorum. Mayroon itong malaking espiritual na enerhiya, 3 pulang dahon, at 3 puting bulaklak. Hindi ko lang alam kung anong uri ng espiritual na gamot ito. Pwede ka bang sumama at tingnan bukas?" Matapos marinig ang kwento ni Chenju, biglang naisip ni Yang Yiu ang isang napakabihirang espiritual na gamot sa aklat ng espiritual na gamot. Hindi niya napigil ang manginig ang buong katawan at sumigaw, "9-turn resurrection grass." Kabanata 383 Great Bargain. Ang 9-turn soul returning grass, sa pagkakaalam ni Yang Yian, ay ang pangunahing sangkap para sa pagdadalisay ng 9-turn soul returning pill, na kinikilala bilang ang first-class elixir sa mundo ng cultivation. Alam ng lahat ang recipe, ngunit kakaunti ang maaaring pinuhin ito. Dahil ang pangunahing sangkap, ang 9-turn soul returning grass, ay kakaunti sa buong mundo ng cultivation. Ang espiritual na gamot na ito ay kinikilala bilang isa sa nangungunang 10 espiritual na gamot. Tumutubo ito ng isang dahon at namumulaklak ng isang bulaklak tuwing 1,000 taon. 9 na dahon at 9 na bulaklak ang pinakahuli. Ang pangalan ay 9-turn, hindi isang solong uri, ngunit maaari nitong pinuhin ang 9 na grado ng soul returning pills. Mula sa unang turn soul returning pill hanggang sa 9-turn soul returning pill. Pangkalahatang termino lang ang 9-turn soul returning pill, at ito rin ang pangalan ng top level na elixir. Ang epekto ng elixir na ito ay angkop para sa pag-synchronize ng paglilinang at kaluluwa. Iyon ay, pagkatapos na kunin ito, maaari itong mapabuti ang paglilinang at lakas ng kaisipan ng magkasama. Ito ang kahalagahan ng 9-turn soul returning pill. Nang marinig ni Yang Yian ang paglalarawan ni Chenju, ang unang pumasok sa isip niya ay ang hitsura ng 9-turn soul returning grass. Kung ito man ay ang 9-turn soul returning grass, kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata para malaman. Matapos tanungin si Chenju ng ilang karagdagang detalye, sigurado si Yang Yiu na ang nasa garden ng gamot ni Chenju ay ang 9-turn soul restoring grass. At mayroon na itong 3 dahon at 3 bulaklak, ibig sabihin ay 3,000 taong gulang na ito. Ang pangunahing punto ay na ito ay buhay, ito ay isang espiritual na gamot na maaaring patuloy na linangin. Matapos mamukadkad ang 9-turn soul restoring grass isang beses bawat 1,000 taon, isa sa mga buto nito ay maghihinog, upang ang pangalawang halaman ay maitanim. Ayon sa impormasyong naiwan sa isip ng master, ang 9-turn soul restoring grass ay wala na sa mundo ng paglilinang, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ito sa Earth, at si Chenju ay may isang halaman na may 3 dahon at 3 bulaklak. Ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa. Sa pamamagitan ng 9-turn soul restoring grass, maaari niyang pinuhin ang isang 3-turn soul restoring pill, na tiyak na mapapabuti ang kanyang cultivation ng walang anumang sekwela. Ayon sa ang pagiging epektibo ng 9-turn soul restoring pill, ang pag-inom ng kahit isang tunay na 9-turn pill ay maaaring magbigay daan sa isang cultivator sa chi refining period na lumukso sa 3 pangunahing larangan at makamit ang golden pill sa isang hininga. Ngayon ay ayaw nang masyadong mag-isip ni Yang Yiu. Kung kaya niyang pinuhin ang isang 3-turn soul restoring pill at makakatulong ito sa kanya sa pagsulong ng 3 maliliit na kaharian, madyay gising siya na may ngiti sa kanyang pagtulog. Sa pagbabalik tanaw kay Chenju, halos maglaway si Yang Yiu, at mahinang sinabi, "Chenju, ang iyong espiritual na gamot." Hindi sinabi niyang ang natitirang mga salita, naniniwala siyang kikilos si Chenju. Oo nga, si Chenju ay matanda at matalino, at natural na naiintindihan ang ibig sabihin ni Yang Yiu, at sinabing, "Guro, huwag kang mag-alala, ipapadala ko ito sa iyo bukas."
Anyway, hindi ako makakagawa ng mga table tasks, at hindi ko alam kung para saan ang 9 turns resurrection peel. Hinukay ko lang ito nang makita kong mayroon itong espiritual na enerhiya sa Xiantian Dao Cheng, at naisip ko na maganda ito. Masaya si Chen Ju mula sa kaibuturan ng aking puso na maaari itong gumanap sa mga kamay ni Master Yang Yiyo. Ngumiti at tumango, lihim na nag-iisip, kung alam mo ang tunay na epekto ng 9 turns resurrection grass, natatakot ako na hindi ka magiging bukas palad. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyo na may kalmadong mukha, huwag, huwag, huwag gumalaw, pupunta ako sa iyong hardin ng gamot bukas para tingnan. Guro, maligayang pagdating sa anumang oras. Hindi masyadong sineseryoso ni Chen Ju ang garden ng gamot, inalagaan lang ito bilang isang ordinaryong landscape. Sa huli, isa lang siyang martial arts fanatic. Hindi niya alam na pagkatapos pumunta ni Yang Yiyo sa kanyang garden ng gamot, walang luhang naiiyak si Chen Ju. Sige, maraming salamat, ngunit huwag kang mag-alala, mananatili ako sa Wudang para sa anibersaryo ng aking kamatayan, at sa panahong ito ay magpipino ako ng ilang mga table tasks para sa iyo bilang gantimpala. Hindi kita sasamantalahin. Sinabi ito niyang nang hindi namumula o humihingal. Ito ba? Hindi sinasamantala para linlangan ang mga tao sa pagbibigay sa kanya ng 9-turn resurrection grass. Kung alam ni Chen Ju na ang isang 9-turn resurrection grass ay maaaring ilagay sa mundo ng cultivation at maaaring ipagpalit sa cultivation resources na hindi niya pinangarap na isipin, hindi niya ito sasabihin. Sa kasamaang palad, hindi ito ang mundo ng paglilinang. Walang sekta ng paglilinang maliban sa Yunmen ni Yang Yiyo. Mayroon lamang mga sinaunang mandirigma sa mundo ngayon, at si Chen Ju ay hindi isang cultivator. Gayunpaman, nang marinig ni Chen Ju na pinadalisay ni Yang Yiyo ang mga table tasks para sa kanya, tuwang-tuwa siya at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya, sa pag-aakalang nakakuha siya ng malaking kalamangan. Sa oras na ito, nagtanong si Yang Yiyo, ano ang Xiantian Dao Chang na kasasabi mo lang? Ito ay isa sa mga lihim na lugar na kinikilala ng mga pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world. Ang ilang mga lihim na lugar ay bukas, at ang ilan ay hindi. Ang Xiantian Dao Chang ay isang bukas na lihim na lugar. Ito ay nasa isang bulubundukin sa Mount Everest. Ang mga sinaunang martial artist na umabot na sa antas ng Xiantian ay maaaring pumasok anumang oras. Mayroong maraming mga likas na kayamanan doon, ngunit ang panganib na kadahilanan ay din ang pinakamataas. Ang mga taong nasa itaas ng ikalimang antas ng Xiantian ay mamamatay dito. Ang Polygonum multiflorum ng Mingju, 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum, ang 300 elixir na hinukay ko pabalik, at iba pa, ay pawang mula sa Xiantian Dao Chang. Kung gusto ng master na pumunta, handa si Chen Ju na manguna. Nagkataon na aakayin ni Wudang ang ilang mga disipulo upang maranasan ito pagkatapos ng tagsibol. Okay, maaari akong pumunta at tingnan ito pagdating ng oras. Nagningning ang mga mata ni Yang Yiyo. Walang alinlangan na ito ay isang Mingwen relic ng paglilinang. Marahil libu-libong taon na ang nakalilipas, ang lupa ay isang lugar kung saan yumabong ang mga magsasaka. Pagkatapos, nagtanong sina Hichi Chen Ju at Chen Fengzi tungkol sa ilang lihim na lugar sa mundo. Alam ni Yang Yiyan na maraming lihim na lugar sa mundo, hindi lamang ang Xiantian Dao Chang, kundi pati na rin ang maraming lugar na sinabi ni Chen Ju na hindi niya alam at walang napuntahan. Ang mga lugar na ito ay walang alinlangan na puno ng mga panganib, ngunit ang daan ng paglilinang ay hindi mapanganib. Ang malalaking panganib ay kadalasang magagandang pagkakataon. Ipinaunawa din ito kay Yang Yiyan ang isa pang misteryosong belo sa mundo. Naisip niya na kailangan niyang puntahan ito pagkatapos niyang magkaroon ng oras. Sa loob ng 3 araw na pakikipag-chat, pumunta at bumalik si Mingju, dinala ang Ganoderma lucidum na nasa tamang edad kay Yang Yiyan, na labis na nagpasaya kay Yang. Pagkatapos ay tinanong nilang tatlo si Yang Yiyan tungkol sa mga problema ng paglilinang. Bagamat may mga pagkakaiba sa pagitan ng martial arts at cultivation, mayroon silang iisang layunin sa larangan ng cultivation. Si Yang Yiyan ay may maraming karanasan sa paglilinang na itinuro ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang isipan. Kung tatanungin niya ang hindi niya alam, saglit siyang magsasaliksik sa kanyang isipan at sasagutin ang 3 tao. Siyempre, hindi niya alam kung tama, pero nang makitang masayang tumatango ang 3 tao, alam niyang mabuti iyon. Para kay Chen Ju Sandeng, hindi gaanong maliit ang ani. Ikalawang kalahati ng gabi bago nag-atubiling iminungkahi ni Chen Ju na magpahinga si Yang Yiyo at pumunta para humingi ng payo bukas. Sa katunayan, hindi mahalaga kung si Yang Yiyo ay natulog o hindi, ang susi ay ang pagiging irritable niya. Pinag-iisipan pa niyang tingnan ang mga reg along ipinadala ng 3 tao pagkaalis nila. Matapos panoorin ang pag-alis ng 3 tao, masayang binuksan ni Yang Yiyo ang mga reg along ipinadala ng 3 tao. Sa tahimik na gabi, narinig ni Yuan Shaolei, na nakatira sa gilid na silid ng main hall, ang paminsan-minsang mga hajijek at tawa ni Yang Yiyo.
Nang marinig niyang walang kakaiba, nagpatuloy siya sa pagtulog dahil kailangan niyang gumising ng maaga para hanapin ang tao sa dakilang master bukas. Hindi nag-practice si Yang Yiyo ng gabing iyon, at nakatulog ng comfortable sa puting balat ng oso napakatamis, at nagkaroon ng magandang panaginip. Kinaumagahan, nag-igib ng tubig si Yuan Shaolei at pinagsilbihan si Yang Yiyo para maligo ng maaga. Pagkatapos kumain, tumingin si Yang Yiyo kay Yuan Shaolei na may seryosong mukha at sinabing, "Makinig kang mabuti, Shaolei, lahat ng itinuro ko sa iyo ngayon ay nakatala sa aklat na ito. Huwag pumunta kahit saan ngayon. Isaulo mo lang ang laman ng libro sa kwarto mo at sunugin mo. Ang mga bagay na ito na itinuro ko sa iyo ay hindi dapat ituro sa iba sa hinaharap, maliban kung sila ay mga disipulo ng Wudang, ngunit ito ay nakasalalay din sa kanilang pagkatao. Kung hindi, kung ang mga ito ay nakuha ng mga taong may masamang intensyon, magkakaroon ng malalaking sakuna. Naiintindihan mo ba? Alam ni Shaolei, mangyaring makatiyak, Grandmaster." Seryosong sagot ni Yuan Shaolei. Tiniyak ni Yang Yiyo ang karakter ni Yuan Shaolei at hindi na nagbigay ng karagdagang tagubilin. Pagkatapos ay sinabi niya, "Buksan mo ang iyong bibig." Ibinuka ni Yuan Shaolei ang kanyang bibig ng hindi malay. Nagpadala si Yang Yiyo ng isang patak ng tubig ng buhay sa bibig ni Yuan Shaolei. "Huwag ka nang masyadong magtanong, kalma lang, gagamutin ko ang sakit mo." Habang nagsasalita, ipinatong ni Yang Yiyo ang kanyang kamay sa likod ni Yuan Shaolei, at ginamit ang sigla ng tubig ng buhay upang tulungan si Yuan Shaolei na pinuhin at painitan ang kanyang katawan. Ito ay isang bagay na syempre na ang patak ng tubig ng buhay na ito ay maaaring gumaling sa kanyang congenital disease. Ang pangunahing punto ay ang tubig ng buhay ay maaaring mapabuti ang pangangatawan ni Yuan Shaolei at gawin siyang angkop para sa paglilinang. Isinulat ni Yang Yiyan ang alchemy, Luoju, Yuan Shenjing, kay Yuan Dan, at Quenti Dan, kasama ang isang hakbang ng pamamaraan ng paglilinang sa maliit na aklat, at itinala rin ang mga detalye. Basta alam mo ang mga karakter, maiintindihan mo ito. Kung gaano kataas ang maaari mong makamit sa hinaharap, ito ay nakasalalay sa kanyang mga pagsisikap at swerte. Makalipas ang kalahating oras, binawi ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, ang iyong pisikal na karamdaman ay naalis na, at ang iyong pisikal na fitness sa hinaharap ay magiging mas malakas kaysa sa ordinaryong sinaunang mandirigma. Sabi ka kong pag-aralan ng mana sa maliit na aklat. Unawain at isaulo ito ngayon. Magpa-practice ako dito sa mga susunod na araw. Kung hindi mo maintindihan, magtanong ka sa akin. Salamat sa iyong kabaitan, Grandmaster." Bagamat si Yuan Shaolei ay may kalmado at sopistikadong personalidad. Ngunit sa sandaling ito ay nasa sabik pa rin siya, na may luha sa kanyang mga mata, at yumuko kay Yang Yiyan upang pasalamatan siya. "Bumangon ka na. Bagamat wala tayo sa posisyon ng guro at disipulo, kalahati ka ng aking disipulo para sa isang pagkakataon. Kailangan mong maging mapagkumpetensya at magsanay ng gusto sa hinaharap. Kung nahihirapan ka, pumunta ka sa Yunmen para hanapin ako." Natupad na ni Yang Yiyo ang kanyang tungkulin kay Yuan Shaolei at nabayaran ang mga pabor na ibinigay niya kina Wudang at si Kung Yuan. Si Shaolei ay tiyak na tutuparin ang mga inaasahan ng dakilang master. "Maghintay ka at tingnan. Lalabas ako para mamasyal." Lumabas si Yang Yiyo sa Donglei Pavilion at nakita si Bai Shan mula sa malayo. Nang makita niyang lumabas si Yang Yiyo, nagbago ang mukha ni Bai Shan at tumalikod siya at umalis. Ngunit nagulat si Yang Yiyo at sumigaw, "Bai Shan, bumalik ka sa akin." Kabanata 384 na isang nakakalason na damo. Natakot si Bai Shan sa mga hinihingi ni Yang Yiyo kagabi. Siya ay orihinal na inutusan na pagsilbihan si Yang Yiyo, ngunit gusto ng master na ito at iyon, at talagang wala siyang paraan upang harapin ito. Ang Wudang Sandalwood at puting balat ng oso ay pawang mga kayamanan ng mga matandang halimaw na iyon sa Wudang. Saan kaya siya pupunta para kunin ang mga ito? Ngayon ay maaari lamang siyang magtago kay Yang Yiyo. Sino ang nakakaalam kung ano ang gusto ni Yang Yiyo? Sa pag-iisip tungkol sa eksena ng paghahanap ng isang Master Uncle kagabi, gustong umiyak ni Bai Shan. "Master Tito, nabalitaan ko na mayroon ka pang puting balat ng oso sa iyong kamay. Kaya mo bang isuko? Maaari ko bang ipagpalit ito sa isang bagay?" Magiliw na kinausap ni Bai Shan ang Master Uncle. "Anong magagandang bagay ang maaari mong makuha? Mayroon pa akong kalahating kahon ng sandalwood sa aking kamay." "Haha, anak, sa tingin mo ba ako ay tanga? Kung hindi si Uncle Master, paano ang isang kahon? Mawala. Uncle Master, sa totoo lang sinong Grandmaster ang gusto ng white bear skin? Ginamit mo talaga ang Grandmaster para takutin ako, humihingi ka ng bagbog." "Ah, Uncle Master, si Grandmaster talaga ang may gusto nito. Hindi ako naniniwala sa iyo, hindi mo pa ako natalo, tama? Oh, bakit mo pa ako sinasaktan, matandang lalaki ka? Ginagalit mo ako, bugbugin kita hanggang mamatay ngayon." "Ah, oh." Sa pag-iisip nito, gustong umiyak ni Bai Shan. Hindi man lang siya nakakolekta ng balat ng puting oso, lalo pa ang daan-daang kilo ng sandalwood.
Ang sandalwood ay iningatan ng amo. Itinuring ito ng amo bilang isang kayamanan. Ang paghingi ng isa o dalawa ay parang paghiwa ng karne, pabayaan ang daan-daang kilo. Ngunit hindi siya makakolekta ng daan-daang kilo ng sandalwood at 10 puting balat ng oso, at hindi niya maipaliwanag kay Yang Yiyo. Nang makita si Yang Yiyo, nagtago lang si Bai Shan. Ang mga bagay na ipinaliwanag niya ay hindi pa nagagawa, at walang kasiguruhan kung ano ang hihilingin ng amo. Gayunpaman, wala siyang oras para tumakas bago siya nakita ni Yang Yiyo. Paglingon niya, pilit siyang ngumiti at sinabing, "Guro, maaga kang nagising, bakit hindi ka natulog ng kaunti pa?" Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, "Kung ang pagtulog ay makakapagpabuti sa kaharian ng isang magsasaka, sana ay makatulog ako ng mas matagal. Nagtataka ako kung bakit ka tumakas noong nakita mo ako. Hindi, wala, may kailangan akong gawin. Tuwang-tuwa akong makita si Master kaya hindi na ako makapaghintay na tumakbo." Nakangiting sabi ni Bai Shan. "Haha, the best kung wala. Bakit hindi pa naihatid sa akin ang sandalwood at white bear skin na hiniling kong ihanda mo kagabi?" Tanong ni Yang Yiyo sa kanya habang nakatingin sa pares ng panda eyes ni Bai Shan at pinipigilan ang kanyang ngiti. Nakatitig si Bai Shan ngayon sa isang pares ng mga mata ng panda, at halatang binugbog siya. Napaawang ang bibig ni Bai Shan at pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Naghahanda ako para sa master." "Gaano katagal? Bakit maghanda para sa gayong maliit na bagay? Ipadala mo sa akin bukas, yun lang, lalabas ako para mamasyal." May nahulaan si Yang Yiyo mula sa ekspresyon ni Bai Shan. Malamang na problema talaga sa kanya ang sandalwood at white bear skin. Ipinapakita rin ito na ang balat ng sandalwood at puting oso ni Wudang ay talagang magagandang bagay. Ang mas kaya, ang higit pa. Gusto sila ni Yang. Siyempre, ito ay higit pa sa isang sadyang pagsisikap na gawing mahirap ang mga bagay para kay Bai Shan. Sino ang gumawa sa matandang ito na hindi sabihin sa kanya ang totoo sa simula? Kung hindi dahil sa matalas na sandata na parang kaliskis ng dragon ay tumalon na siya sa fire pit. Kaya't sadyang pinahihirapan ni Yang Yiyo ang mga bagay para kay Bai Shan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Yang at umalis nang hindi pinapansin si Bai Shan. "Hindi, Grandmaster, wala talaga akong mahanap." "Grandmaster, Grandmaster." Sigaw ni Bai Shan kay Yang Yiyo na may mapait na mukha, ngunit hindi siya pinansin ni Yang. "Hindi mo ba ako papatayin?" Si Bai Shan ay nakikipag-usap sa kanyang sarili, iniisip na dapat siyang pumunta at talakayin ito sa kanyang Panginoon na si Mingju. Kung ang balat ng puting oso ay hindi sapat, kailangan niyang maghanda ng ilang punong kahoy ng sandal para sa kanyang Panginoon, kung hindi man siya ay isang pangalawang antas na sinaunang mandirigma. Ngayon si Yang Yiyo ay may mataas na prestihiyo sa Wudang. Kung hindi niya magawa ang alinman sa mga kinakailangan na itinaas ng kanyang master, siya ay mawawala sa laro. Hindi ba siya magiging biro sa bibig ng lahat? Pagkatapos ay nagngalit si Bai Shan ng kanyang mga ngipin at naglakad patungo sa dojo ng kanyang master. Yang Yiyo. Namamasyal sa daan, nagtanong tungkol sa pagtatanim ni Chenju, at naghanda na hanapin si Chenju. Iniisip niya ang 9-turn resurrection grass ni Chenju. Ito ay isa sa 10 dakilang espiritual na gamot sa mundo ng paglilinang, at ito ay nawala na sa mundo ng paglilinang. Ang isang dahon at isang bulaklak ay kumakatawan sa 1,000 taon, at ang bawat yugto ay maaaring pinuhin ng isang first-turn elixir. At si Chenju. Kung ang Ju Medicine Garden ay talagang mayroong 3-leaf, 3-flower 9-turn resurrection grass, maaari niyang pinuhin ang 3-turn golden pill, at pagkatapos ay mapapabuti ang kanyang cultivation level. Sa pag-iisip nito, hindi napigil ang maluha ni Yang. Siyempre, bago ito makita, ang lahat ay hindi pa rin sigurado. Ang paglalarawan ni Chenju ay hindi gaanong naiiba sa tala sa isipan ni Yang Yiyo. Ang buong Wudang sect ay matatagpuan sa isang napakalawak na lugar. Ang bawat siyantian ay halos sumasakop sa isang maliit na burol bilang isang lugar ng pagsasanay. Kung mas mataas ang lakas at katayuan, mas malaki ang burol na inookupahan, at mas masagana ang espiritual na enerhiya. Kaya madaling mahanap ang training ground ni Chenju. Tinanong ni Yang Yiyo ang isang disipulo ni Wudang at alam niyang nakatira si Chenju sa Chenju Peak. Ang bundok ay ipinangalan sa kanya, na nagpaikot ng mga mata ni Yang Yiyo sa kanyang puso. It was really showy. Ngunit naiintindihan na ang batas ng mundo na ang malakas ay iginagalang, ang lakas ay natural na tumutukoy sa lahat. Si Chenju ang numero 1 master ng Wudang, at ang kanyang dojo din ang pinakamalaki at pinakamahusay sa buong Wudang. Noong una, gustong pangunahan ng mga disipulo ni Wudang si Yang Yiyo, ngunit tumanggi si Yang. Dahil gusto niyang magpakitang gilas. Anyway, ang sekreto ng paglipad ay nahayag sa Wudang, at wala siyang pakialam sa kahit ano. Nang makita ang Chenju Peak na libu-libong metro ang layo, ginamit niya ang wind control technique at lumipad palayo sa inggit ng maraming disipulong Wudang. Wala pang 2 minuto bago maabot ang langit sa itaas ng Chenju Peak at nakita ang gusaling nasa kalagitnaan ng bundok. Nang hindi nagtatanong, alam mong dojo ito ni Chenju.
Nang malapit na siyang lumipad pababa, nakita niya si Chenju na nagmamadaling tumakbo palabas, at sumigaw mula sa malayo, "Welcome the Master to Chenju Peak." Lumapag si Yang Yiu at ngumiti at direktang sinabi, "Chenju, nandito ako para bisitahin ang iyong garden ng gamot. Isang karangalan ni Chenju na dumating ang Master. Dadalhin kita doon ngayon." Sabi ni Chenju at dinala si Yang Yiu sa gate, direktang nilampasan ang main hall at pumunta sa likod ng main hall. "Guro, ito ang aking hardin ng gamot." Itinuro ni Chenju ang isang hardin na sumasaklaw sa 1 o 2 ektarya at mukhang malago at berde. Sa katunayan, sa mata ni Yang Yian, ito ay isang hardin. Ang buong garden ng gamot ay tila puno ng iba't ibang bulaklak at halaman na hindi pa nakita ni Yang Yian. Ito ay mas tulad ng isang hardin. Gayunpaman, ang mabangong amoy ng gamot ay umalangaw-ngaw, na nagpapatunay na ito ay isang hardin ng gamot, hindi isang hardin ng bulaklak. Tinitigan itong mabuti. Habang naglalakad at tumitingin, ipinakilala ni Chenju kay Yang Yian na nilinang niya ang garden ng gamot para lang sa kagandahan. Ang mga espiritual na gamot na itinanam ay pangunahin para sa pagtingin. Maraming mga espiritual na gamot ang inilipat mula sa mga lihim na lugar sa buong bansa. Naglakad si Yang Yian sa daan, ngunit nabigla siya sa kanyang puso, dahil nalaman niyang maraming espiritual na gamot sa garden ng gamot ng Chenju ang makikita lamang sa Spiritual Medicine Encyclopedia of Cultivation. Noong una, naisip ko na ang mga espiritual na gamot na naitala sa mga klasikong espiritual na gamot ay kailangang pumunta sa mundo ng paglilinang sa hinaharap upang makita, ngunit hindi ko inaasahan na nakakita siya ng 20 hanggang 30 uri sa hardin ng gamot ni Chenju. Ang mga espiritual na gamot na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang higit sa 10 uri ng elixir. Ang ilan ay nasa mababang edad, ngunit ang mga varieties ay bihira, at ang ilan ay karaniwan ngunit may mahabang edad. Kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Chenju, iisipin ni Yang Yiu na pumasok siya sa isang treasure house ng spiritual medicine. Nang iniisip niya kung paano hihilingin kay Chenju ang mga espiritual na gamot na ito, may sinabi si Chenju na halos gusto siyang halikan ni Yang Yiu. "Siyempre, ayos lang kung babae, pero kalimutan mo na ang mga lalaki." Sinabi ni Chenju, "Guro, kung gusto mo ng anumang kapakipakinabang na espiritual na gamot, sabihin mo lang sa akin, ipapahukay ko ito at ipapadala sa iyo." Noong nakaraan, abala lang ako sa paglalaro ng mga hindi makatutuhanang bagay na ito, ngunit nakalimutan ko ang tunay na karanasan sa martial arts. Sa hinaharap, wala na akong gagawin. Hindi ko na gusto ang mga hardin ng gamot na ito. Ang pagpapanatili sa kanila ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Nagningning ang mga mata ni Yang Yiu nang marinig niya ito, at agad niyang sinabi, "Sa kasong ito, hindi ako magiging magalang. Mamaya, may maghukay ka ng lahat at ipadala sila sa Donglei Pavilion. Pipino ko ang ilang hurno ng elixir at ibibigay ko sa iyo. Kung hindi, hindi ba't sayang ito, di ba?" Oo, tama si Master. Ang mga espiritual na gamot na ito ay magagawa lamang ang kanilang nararapat na halaga sa mga kamay ni Master. Tuwang-tuwa si Chenju na nangako si Yang Yiu na i-refine ang mga elixir, at mabilis siyang pumayag. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Yang sa kanyang mukha, ngunit sa sobrang saya niya ay gusto niyang tumalon. Pinlano niyang i-transplant ang lahat ng mga halamang gamot sa hardin ng gamot ni Chenju sa espasyo ng Chenkun Pot. May malalaking lupain sa Chenkun Pot space na walang laman. Naniniwala siya na ang pagtatanim ng mga espiritual na halamang ito dito ay tiyak na magdadala sa kanya ng malaking pagbabalik. Ang susi ay mayroong ilang mga uri ng mga espiritual na halamang gamot dito na mga bihirang espiritual na halamang gamot kahit na sa mga aklat ng espiritual na gamot ng paglilinang. Para sa mga alchemist, ito ay isang kayamanan ng mga espiritual na damo. Anyway, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Yiu tungkol sa alchemy sa hinaharap pagkatapos tanggapin ang mga ito. Naglakad ang dalawa at nag-usap, at nang makarating sila sa isang maliit na hardin na napapalibutan ng puting jade, huminto si Chenju at nagsabi, "Guro, iyon ang bulaklak na may 3 dahon." Tiningnan ni Yang Yiu ang kanyang daliri at nagulat siya. Sumigaw siya sa kanyang puso, "Ito ay ang 9-turn resurrection grass, ito ay eksaktong kapareho ng naitala sa kanyang isipan, amoy man o anyo." Ngayon siya ay 100% sigurado na ito ay ang 9-turn resurrection grass. Tunay na ito ay isang 3 dahon na 3 bulaklak, at ito ay ganap na namumulaklak. Ngunit pagkatapos ay nagulat muli si Yang Yian, at tumingin sa paligid ng 9-turn resurrection grass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumubo pang espiritual na gamot doon, na kasing itim ng tinta at naglalabas din ng mabahong amoy. Ipinaalala nito sa kanya ang isa pang espiritual na gamot sa utak na itim, isang makamandag na damo ang magic grass. Kabanata 385, mga kinakailangang item para sa skimmer. Ang magic grass ay isang makamandag na damo, ngunit ito ang pangunahing sangkap para sa pagpino ng magic pill na tinatawag na magic pill. Ang epekto ng tabletang ito ay kailangang-kailangan para sa mga taong yin-yang. Ang epekto ay pareho sa pangalan.
Matapos malason, maaari nitong gawing hallucinate ang mga tao, mawala ang kanilang kamalayan sa pag-iisip ng hindi namamalayan, mahulog sa kanilang pinakamalalim na pagnanasa, at tuluyang mawala ang kanilang isip. Sa oras na iyon, hindi nila makikilala ang kanilang mga kamag-anak. Kung may mga tao sa paligid nila, maaari nilang patayin ang sarili nilang mga tao. Hindi na kailangang uminom ng magic pill. Gamitin lang ang totoong enerhiya para i-activate ang pagsabog. Maaapektuhan ng sinumang maamoy ito sa loob ng 100 metro. Anyway, ito ay isang superior pill para sa mga taong yin-yang. Walang grade. Ang epekto ay depende sa edad ng espiritual na gamot. Kung mas luma ang pangunahing gamot na magic grass, mas malaki ang epekto ng magic pill na pinino, at kabaliktaran. Nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, tinanong niya si Chenju, ano ang itim na iyon? Hindi siya sigurado kung alam ito ni Chenju. Isa itong damo. Ilang mga halaman ng tsubo bawat ilang buwan. Napaka-fishy. Nakakainis ang mga tao kapag naaamoy nila ito. Hiniling ko sa mga tao na bunutin silang lahat, ngunit tila kung hindi maalis ang mga ugat, sila ay tsubo muli sa ibang pagkakataon. Sagot ni Chenju. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Kahit na ang magic grass ay isang makamandag na damo, isa rin itong pambihirang espiritual na gamot. Ito. Talagang hinugot ni Chenju. Gayunpaman, wala siyang balak na magpaliwanag ng anuman kay Chenju. Huminga siya ng malalim at sinabing, kunin ko muna ang Chenju clover, hindi alam ni Chenju ang 9-turn resurrection grass, kaya tinawag niya itong clover o bulaklak na may 3 dahon. Master, pakipili ng gusto mo. Aayusin ko na hukayin ng mga tao ang natitira at ipadala ito kay Master. Bukas palad na sabi ni Chenju. Tumanggo si Yang Yiyu at hindi nag-atubili. Tumalon siya sa maliit na hardin at maingat na hinukay ang 9-turn resurrection grass, at pagkatapos ay hinukay ang magic grass sa tabi nito. Pagkatapos makipag-chat kay Chenju para sa ilang salita, lumipad siya at iniwan ang Chenju Peak sa pagkukunwari na bumalik sa pagtatanim. Sa kalagitnaan ng hangin, ginalaw niya ang kanyang isip at itinanim ang 9-turn resurrection grass at magic grass sa espasyo ng Chenkun pot. Sa katunayan, sinuri lang ni Yang Yiyu at nalaman na ang magic grass ay ang kasamang damo ng 9-turn resurrection grass. Hindi nakakagulat na ang Chenju ay lalago pagkatapos itong hukayin. Hanggat ang 9-turn resurrection grass ay hindi patay, ang magic grass ay patuloy na lalago. Inisip niya ng masama sa kanyang puso na aayusin niya ang magic pill pagkabalik niya. Sa hinaharap, kapag nakilala niya ang isang Panginoon o isang labanan ng grupo, pupunta siya upang tambangan ang mga tao. Ang epekto ay tiyak na kamangha-mangha. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na binisita ng maraming katutubo ng wudang si Yang Yiyu. Sa katunayan, gusto lang nilang makakuha ng 1 o 2 salita mula kay Yang Yiyu, umaasang mapabuti ang kanilang paglilinang. Hindi mo ba nakita na sina Chenju at Chen Fengzi ay mga halimbawa? Ngunit para kay Yang Yiyu, imposible iyon. Sina Chenju at Chen Fengzi ay mga exception. Wala siyang mahiwagang kapangyarihan para talagang pasukin ang mga tao sa isang salita lang. Sa loob ng 2 magkasunod na araw, nakatanggap si Yang Yiyu ng maraming likas na kayamanan, ngunit hindi niya ito binigyan ng anumang kapalit, na nagpahiya sa kanya. Kaya kinabukasan, nagpino siya ng mga tabletas ng magdamag at nagpino ng 3 furnace ng mga tabletang pampalamig ng katawan. Ang pill na ito ay napaka-praktikal para sa mga sinaunang mandirigma, at hindi ito nagkakahalaga ng malaking espiritual na gamot para sa kanya. Mayroong 36 na tabletas sa kabuuan. Pino niya ang 2 pang furnace ng Pei Yuan Dan, na May 24 na tabletas, at 2 furnace ng Juchi Dan. Ito ay isang magandang pagpipilian upang panatilihin ang isang pagan para sa kanyang sarili at ibigay ang natitira sa iba. Ito ay isang mababang halaga at maaari niyang ibalik ang mga regalo ng lahat, na magbibigay sa kanya ng magandang reputasyon. Bilang resulta, sa 3 araw, pagkatapos maibigay ang mga tabletas, mas maraming tao ang dumating. Ang mga dating minsan ay dumating upang maghalo ng mga tabletas, at ang mga dumating sa pangalawa at pangatlong beses ay dumating din upang marinig ang tungkol dito. Siyempre, ang lahat ay hindi dumating na walang dala, ngunit may magagandang bagay sa kanilang mga kamay. Ito ang nagpayaman kay Yang. Para siyang nouveau-riche ngayon. Sa loob ng 5 magkakasunod na araw, nakatanggap siya ng hanggang 5 o 600 piraso ng likas na kayamanan. Sa ika-6 na araw, sa wakas ay mas kaunti ang mga taong dumarating. Tinansya ni Yang Yiyu na malinis niyang piniga ang mga bulsa ng lahat sa wudang. Pero sa totoo lang, hindi niya sinasadyang humingi ng natural treasures. Lahat ng bumisita ay nagsabi, iginagalang ko ang aking Panginoon. Naantig si Yang Yiyu, ngunit nakaramdam din siya ng pagkakasala. Napakalaki ng gantimpala. Kaya't upang maging komportable ang kanyang sarili, pinadalisay niya ang ilan pang mga hurno ng mga elixir, ngunit kung ikukumpara sa mga likas na kayamanan na kanyang natanggap, ang mga elixir na ipinadala niya ay isang patak lamang sa balde. Si Yang Yiyan ay gumugol ng 6 na araw ng napaka-komportable, umiinom ng spirit wine at tsaa araw-araw,
tumatanggap ng mga regalo ng natural na kayamanan, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo sa paglilinang ni Yuan Shaolei, na napakawalang bahala. Speaking of Yuan Shaolei's cultivation, talagang ginawa nitong tumingin sa kanya si Yang Yian gamit ang mga bagong mata. May photographic memory ang batang ito. Binibigkas niya ang pamana na nakasulat sa maliit na aklat sa puso sa loob ng wala pang isang oras, at sinunog ang maliit na aklat sa harap ni Yang Yian. Pagkatapos sa unang araw, nilinang niya ang Yuan Shenjing sa unang antas, na nagpapakita ng kanyang pambihirang lakas ng pag-iisip. Sa ikalawang araw, nagtagumpay siya sa pagguhit sa Qi, at sa ikatlong araw, naabot niya ang unang antas ng Qi Refining. Sa ikaapat at ikalimang araw, natutunan na niya ang pangunahing kaalaman sa alchemy. Sinubukan at ginabayan siya ni Yang Yian sa teorya ng alchemy, at wala man lang problema, para mapino niya ang body tempering peel. Sa ika-6 na araw, maaari niyang bigkasan ang fire separation art sa puso at naunawaan ang diwa ng pagbabago ng tunay na apoy. Ngayon, hanggat nilinang niya ang tunay na apoy sa ikatlong antas ng Qi refining stage, maaari siyang gumawa ng mga table tasks. Itinuro ni Yang Yiu kay Yuan Shaolei ang lahat ng kanyang makakaya, at nakilala ang lahat ng 28 katutubo ng wudang ng paisa-isa, binigyan sila ng mga table tasks bilang regalo. Sa pagkalkula ng oras, ang Chinese New Year ay 3 araw na lang, at handa nang umalis si Yang Yiu. Bago umalis, minahal at kinasusuklaman ng lahat sa wudang si Yang Yiu. Umaasa na aalis siya sa lalong madaling panahon, ngunit ayaw din niyang umalis siya. Sa napakasalungat na kalagayan, pinaalis pa rin ng lahat si Yang Yiu. Ang pagkapuot ay dahil sa pagkakaroon ni Yang Yiu na ginawa ng mga disipulo ni Wudang na lihim na ipinagpalit ang mga magagandang bagay sa bahay para sa mga table tasks para sa kanya. Ang resulta ay walang laman ang mga bulsa ng lahat. Ang pag-ibig ay dahil ang mga tabletang ibinigay o ipinagpalit ni Yang Yiu sa lahat ay talagang lubhang kapakipakinabang sa lahat, at napabuti ang paglilinang ng lahat. Si Baishan lamang ang walang ganoong salungat na damdamin kay Yang Yian at umaasa lamang na aalis siya sa lalong madaling panahon. Para kay Baishan, ang 6 na araw na ito ay parang purgatorio. Sa tuwing may nakitang magandang bagay si Yang Yian, sasabihin niya sa kanya at hihilingin sa kanya na humanap ng paraan para makuha ito. Ang huling resulta ay na-offend ni Baishan ang maraming katutubo ng wudang at pinalo ng marami bago nasiyahan si Yang Yian. Ang pinakamalungkot na bagay ay noong aalis si Yang Yian, partikular niyang hiniling kay Baishan na paalisin siya. Pagkatapos umalis sa Wudang Mountain Gate, nagpaalam si Yang Yian kay Chenju at sa iba pa, ngumiti kay Baishan at sinabing, Baishan, pumunta ka at ipadala mo ako sa punong tanggapan. May sasabihin ako sa iyo. Si Baishan ay nagtago sa likod ng mga tao at narinig ang huling salita ni Yang Yian, at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Sa mga araw na ito, sa tuwing lalapit sa kanya si Yang Yian, sasabihin niya ito, Baishan, halika rito, may sasabihin ako sa iyo, at laging sabihin sa kanya na gusto ko iyon, kunin mo ito para sa akin. Kaya ang pangungusap na ito ay naging sumpa ni Baishan. Pinilit ni Baishan ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pagiyak at nag-aalangan na sinabi, Grandmaster, naalala ko na may importante akong gagawin. Ipapadala kita dito. Nais ko sa iyo ng isang ligtas na paglalakbay. Paanong hindi alam ni Yang Yiu ang iniisip ni Baishan? Sinadya niyang pahirapan si Baishan nitong mga araw para lang asarin siya. Natawa siya at sinabing, nagpino ako ng bagong elixir kagabi. Bibigyan kita ng isa. Dahil may gagawin ka, kalimutan mo na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yiu at umalis. Natigilan si Baishan na nagtatago sa likod ng mga tao nang marinig iyon. Pagkatapos mag-react, sumigaw siya, Grandmaster, nandito na ako. Hintayin mo ako. Wala naman akong importanteng gagawin. Ang mahalaga ay mapaalis ka. Nag-aatubili si Grandmaster Baishan na palayain ka. Lahat ay naaliw kay Baishan. Sa katunayan, si Baishan ay naghahanap ng mga bagay mula dito at doon sa mga araw na ito. Alam ng lahat na sadyang pinapahirapan ni Yang Yiu si Baishan, dahil hindi sinabi ni Baishan kay Yang Yiu ang totoo nang imbitahan niya siya sa wudang. Ang wudang ay may kabuuang 28 init. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Baishan ang nanlinlang kay Yang Yian. Naunawaan ng lahat ang puso ni Yang Yian, gusto lang niyang ilabas ang kanyang galit, kaya nang tanungin ni Baishan ang lahat ng mga bagay, lahat ay sadyang nagpapahirap, para lang makipagtulungan kay Yang Yian. Kung siya gusto talaga ng isang bagay, basta sabi ni Yang Yian, gusto ko ng puting balat ng oso at sandalwood, hindi ba ibibigay ng lahat? Kahit ang 1,000 taong gulang na espiritual na gamot ay ibinigay, bakit siya mag-aatubili na ibigay ang puting balat ng oso at sandalwood? Kaya't ang hirap ni Baishan ay ang pagtutulungan ng lahat upang may bulalas ang galit ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, niloko ni Wudang si Yang Yian sa prinsipyo, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Naglakad si Yang Yian sa harap ni Baishan na may 2 malalaking bag ng mga bagay sa kanyang mga kamay, isang bag ng sandalwood, at ang isa pang bag ng 10 puting balat ng oso, na sumusunod sa likod niya.
Ito ang resulta ng kanyang pagtatanong kay Yang Yian sa mga araw na ito, at masasabing dumanas siya ng maraming pambubugbog. Tinanggap ni Yang Yian ang halamanan ng gamot ni Chenju, na nominal na pinipino ang elixir, ngunit sa katunayan, lahat ng ito ay hinalinhan sa espasyo ng Chenkun Pot. Ang mga materyales para sa tunay na elixir ay ang lahat ng kanyang mga naunang stock. Kahapon lamang nang aalis na si Wan Sheng, pinadalisay ni Yang Yian ang isang furnace ng magic pills, sa kabuuan ay 6 na pil. Mayroon ding pagan ng mga table task sa pagtatayo ng pundasyon para sa mga disipulo ng Yunmen, at ang huling pagan ay ang ikatlong antas na gininto ang tableta, na siya mismo ang kumuha, na may 9 na tableta, at ibibigay niya ang isa kay Baishan. Siya ay mahirap para sa kanya nitong mga araw, ngunit nangako siyang bibigyan siya ng 100 kilo ng sandalwood at 10 puting balat ng oso, at iba pang mga bagay ay handa na. Ang galit ni Yang Yian kay Baishan ay humupa na rin, at binigyan niya siya ng pangatlong antas na golden pill bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap sa mga araw na ito. Pagkatapos maglakad ng ilang daang metro, huminto si Yang Yian at nagsabi, "Okay, ipapadala ko ito dito. Tandaan na sabihin sa akin ang totoo sa hinaharap. Ibalik ang pill na ito para umatras at inumin ito. Mayroon kang magandang potensyal, at maaari mong pagbutihin ang iyong paglilinang ng hindi bababa sa 2 antas." Pagkatapos sabihin iyon, itinapon niya ito kay Baishan, kinuha ang 2 bag ng mga bagay, at direktang lumipad. Sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin ni Baishan, at pagkatapos ay hinigpitan ang mga bagay sa Chenkun Pot Space. Si Yang Yian ay napakaingat sa kanyang Chenkun Pot Space at hindi niya hahayaang makita ito ng iba. Tiningnan ni Baishan ang nawawalang figure ni Yang Yiu, hawak ang tableta sa kanyang kamay, at sinabing namumula ang mukha, "Salamat, Master." Alam niya na ito ang pagpapatawad ni Yang Yiu, na mas mahalaga sa kanya kaysa sa tableta. Kabanata 386, malaki ang pagbabago ng mga babae. Lumalaki sila. Matapos umalis sa Wudang, hindi nang ahas na mag-antala si Yang Yian at sumakay ng taxi papuntang Huacheng Airport at lumipad patungo sa sinaunang kabisera. Bago sumakay sa eroplano, tatawagan ni Yang Yian si Liu Ziki para hilingin na sunduin siya sa airport. Sa oras na ito, naalala niya na ang kanyang telepono ay naiwan sa espasyo ng Chenkun Pot. Nakabuo na siya ng ugali. Sa oras na lumabas siya, itinatapon niya ang kanyang telepono sa Chenkun Pot. Nang ilabas niya ito para gamitin, nalaman niyang matagal na itong nawalan ng kuryente. Ngumiti siya ng mapait at hindi na tumawag. Pumara siya ng taxi pagkababa ng eroplano. Sa panahong ito, siya ay nakahinga ng maluwag sa bahay. Nandyan kasi ang matandang si Jiexian. Hanggat hindi siya isang malakas na tao na nalampasan ng likas, hindi siya nag-alala. Ayon kay Chenju at iba pa, halos walang pag-iral sa kabila ng likas, at kakaunting tao ang nakakita ng pagkakaroon ng ika-9 na antas ng likas. Ang tanging bagay na inaalala niya ay ang mga tao ng Yunki Company sa sinaunang kabisera. Tatawag na sana siya para magtanong, pero ngayon ay nawalan na ng kuryente ang phone niya, kaya hintayin na lang niyang bumaba ng eroplano at dumiretso. Dumating siya sa sinaunang kabisera ng 3:00 ng hapon at dumiretso sa Yunki Company. Hindi, ayon sa layout ni Liu Ziki, ang layout ng grupo ng kumpanya ay natapos na sa oras na ito. Si Liu Ziki ay may malaking puso. Sinabi niya na ang susunod na hakbang ay ang maging isang Zhongzhou, o maging globalisado, at pagkatapos ay magiging isang tunay na imperyo ng negosyo. Naisip ni Yang Yian na kailangan niyang magsaliksik ng ilang produkto para sa Taidan. Ang masyadong mabilis na pag-unlad at hindi sapat na mga produkto ay isang problema. Dahil gusto ng kapatid na gawin ito, hayaan siyang lumaki at lumakas. Ang paglaki ni Yunki ay isa ring panlabas na puwersa ng buong Yunmen. Ang pamumuhay sa sekular na mundo ay hindi maaaring ihiwalay sa material na suporta. Ang kasalukuyang Yunmen ay mahina pa rin, na May 10 hanggang 20 disipulo lamang. Maaaring hindi ito ang kaso sa hinaharap. Yunmen. Nangangailangan ng material na suporta upang umunlad. Dahil sa paglalakbay na ito sa Wudang, lubusang maunawaan ni Yang Yian kung ano ang pamana ng sinaunang sekta. Ang Wudang ay nasa ibaba lamang ng 8 pangunahing sekta. Paano naman ang ibang mga sekta? Paano kung ang pamana ay mas malalim kaysa Wudang? Nadama lang ni Yang Yian na mas mababa dito. Kunin ang Wudang halimbawa, ang kanilang mga higaan ay gawa sa palihim na pinuprosesong balat ng puting oso, na mabuti para sa katawan kapag natutulog. Kapag nagsasanay ng pagmumuni-muni, mayroon ding sandalwood, na itinuturing na maraming pera sa mata ng mga sekular na tao. Iyon ay pulang sandalwood. Ang buong bulwagan ay gawa sa pulang sandalwood. Kung gusto mong ikumpara ang kayamanan, sinong pamilya sa sekular na mundo ang maihahambing? Kaya nitong paglalakbay sa Wudang, binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Yunmen at kailangan pa niyang ipagpatuloy ang pagsusumikap. Kung hindi dahil sa kaliskis ng dragon, baka nakaranas sila ng malaking pagkatalo sa kamay ni Chenju. At ang mga kaliskis ng dragon ay maaari lamang umiral bilang isang mamamatay, at hindi maaaring gamitin ng labis.
Kung labis ang paggamit nito, mawawala ng epekto, dahil kung tutuusin, limitado ang kanyang paglilinang. Kung may defensive resistance si Chenjo sa oras na iyon, naiwasan niya sana ang kaliskis ng dragon. Alam mismo ni Yang Yian ang mga pakinabang at disadvantages ng paggamit ng kaliskis ng dragon. Sa madaling salita, ang paglalakbay sa wudang ay maaaring buod sa 4 na salita malaking tagumpay. Lalo na sa mga tuntunin ng material, ang mga likas na materyales at kayamanan na kanyang ibinalik sa panahong ito ay maaaring ganap na mapabuti ang lakas ng lahat ng mga tao sa Yunmen. Bilang karagdagan, hahayaan niya ang mga disipulo ni Yunlong na lumabas para sa pagsasanay. Laging nasa ilalim ng kanyang proteksyon, walang sino man ang maaaring lumaki, at siya ay nakakaramdam ng labis na pagod. Ang pagbabasa ng libu-libong aklat ay hindi kasing ganda ng paglalakbay ng libu-libong milya. Nalalapat din ang prinsipyong ito sa mga magsasaka. Sa 3 disipulo, ang pinakamatandang disipulong si Dugo Wei ang unang palayain. Ang batang ito ay may buhay na personalidad at hindi mapakali sa pagsasanay. Mabuti pang palabasin siya at nontog sa pader. Kapag nag-mature na siya sa pag-iisip, natural na malalaman niya kung paano pahalagahan ang pagsasanay. Sa pag-iisip sa kanyang puso, sumakay si Yang Yiu ng taxi papunta sa Yunki Building. This time, walang pumihil sa kanya pagkapasok niya. Tinawag ng security guard ang chairman mula sa malayo. Matapos ang isang ngiti ay dumiretso na siya sa elevator. Ang security guard sa pagkakataong ito ay hindi ang dalawa sa huling pagkakataon, ngunit kilala niya ito. Masasabi lamang na ito ay resulta ng pag-aayos ni Liu Ziki. Kalat-kalat ang mga taong dumating sa office area sa 18th floor, at tila nagbabakasyon. Pagpasok ko pa lang, nakasalubong ko ang isang kakilala, si Bu Qingmei. Ang sekretarya na itinalaga kay Yang Yiu ni Liu Ziki. Eto na, ilang buwan ko nang hindi nakikita si Bu Qingmei. Matapos sabihin ng babaeng ito na naiinip siya sa opisina, sinabi ni Yang Yiu kay Liu Ziki na isama siya para mag-ehersisyo. Ngayon nakilala ko siya, at gumawa siya ng napakagandang pagbabago mula sa kanyang orihinal na hitsura. Kung si Bu Qingmei ay hindi pa gulang sa simula, kung gayon si Bu Qingmei ngayon ay ganap na inalis ang salitang immature, na nagpapakita ng isang mature, stable, at atmospheric na aura. Nakasuot siya ng navy blue na business suit, isang palda na nagpapakita ng kanyang mga binti, ang kanyang mahabang buhok ay casual na nakatali sa likod ng kanyang ulo, at siya ay naglalakad ng napakahinhin sa mataas na takong. Siya, may hawak na dokumento sa kanyang kamay at binabasa ito habang naglalakad, napakaseryoso. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay puno ng karaniwang propesyonal na tukso. Nalunok niyang ang kanyang laway nang walang malay nang makita siya, at bamulong sa kanyang puso, lalong nagiging kaakit-akit ang babaeng ito. Naglakad si Bu Qingmei na nakayuko, at hindi napansin na may isang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan, at nabangga niya ito ng direkta. Aray! Napasigaw siya at natamba na nakataas ang takong, at ang lugar kung saan siya nahulog ay isang desk ng opisina. Kung nabangga niya ito, maaaring dumudugo siya o madidismaya. Gayunpaman, sa oras na ito, isang pares ng malalakas na kamay ang nakasuporta sa kanyang baywang. Biglang nanginig si Bu Qingmei. Pumasok sa ilong niya ang pamilyar na amoy, at hinding-hindi niya makakalimutan ang amoy ng lalaking ito. Siya ba? May naisip si Bu Qingmei sa isang iglap. Sure enough, narinig niya ang boses ng lalaking nagmumulto sa kanya ngunit hindi man lang ng ahas na magsalita. Araw-araw ay inaabangan niya ang kanyang hitsura sa kumpanya, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang inaasahan ay palaging walang kabuluhan. Dumating siya sa huling pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad ay wala siya sa isang business trip at pinalampas ang pagkakataong makilala siya. Matapos suportahan ang kanyang katawan, nakita ni Bu Qingmei ang kanyang hitsura, at siya nga iyon. Nabunggo siya nito at muntik nang matamaan ang mesa, saka siya ay nalalayan. Ang pakiramdam na ito ay nagpaalala kay Bu Qingmei sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Yunki para sa isang pakikipanayam. Nasa banyo ang oras na iyon. Muntik na siyang madulas at mahulog sa lababo. Ay nalalayan din siya nito gamit ang parehong malakas na braso. Tadhana ba? Alam ni Bu Qingmei na hindi siya karapat-dapat para sa kanya, ngunit hindi niya maiwasang isipin siya. Ang lalaking ito na nagpabago sa kanyang kapalaran. Mula sa pasasalamat sa kanya sa simula, hanggang sa unti-unting pinupuno ng kanyang isipan ang kanyang isip sa kalaunan, nagtatagal, si Bu Qingmei ay nagdusa ng insomnia sa mahabang panahon, at pagkatapos ay alam niyang gusto niya siya. Pero alam niya rin na hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Nagkaroon din siya ng fiancé at walang pagkukulang ng mga konfidante sa paligid niya, at lahat sila ay lumabas para palakasin siya. Ngunit, ang pagkagusto ay pagkagusto, na hindi pumipigil sa kanya na isipin siya, magkagusto sa kanya, o magkaroon ng crush sa kanya. Alam ni Bu Qingmei na kung wala ang lalaking ito, maaaring siya ay isang ordinaryong babae sa kanayunan na nagpupumilit na mabuhay sa malaking lungsod sa buong buhay niya. Kung wala siya, hindi siya magiging punong sekretarya ng Yunki Group, na sikat na ngayon sa Jiusho,
namumuno sa buong secretarial department ng Yunki Group, at direktang tumatanggap ng mga order mula kay General Manager Liu. Ang isa ay siya. Bilang isang mataas na opisyal sa Yunki Group, ang taong namamahala sa bawat departamento ay dapat magalang na tawagan ang kanyang kalihimbo. Kalahating buwan bago makumplito ng grupo ang layout nito, nilapitan siya ni General Manager Liu na mag-isa at hiniling sa kanya na maglingkod bilang General Manager ng Yunki Shanghai area. Ito ang magiging pinakamataas na posisyon ni Yunki, ngunit tumanggi siya at nagustuhan pa rin ang trabaho ng sekretarya. Dahil sekretary niya ito noong una at hanggang ngayon. Kaya binigyan siya ni General Manager Liu ng posisyon na nararapat sa grupo, na namumuno sa secretarial department ng buong grupo, at direktang responsable sa kanya at sa mga direktor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay nakabunggo siya sa mga bisig ng lalaking sumasagi sa kanyang panaginip. Nakatingin sa pamilyar na mukha, may sunny smile pa rin siya. Panaginip ba ito? Kung oo, huwag mo na akong hayaang magising. Sabi ni Bu Qingmei sa kanyang puso habang nakatingin sa lalaking nakahawak sa kanya. Hinawakan niyang Yian si Bu Qingmei sa kanyang mga bisig, at naramdaman ang komportableng pagdampi mula sa kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa kanyang Kat-Anji tanging anyo, hindi niya maiwasang sabihin sa kanyang puso, maraming nagbabago ang mga babae kapag sila ay lumaki, at sila ay nagiging mas maganda. Walang mali sa kasabihang ito. Habang nagkakatinginan ang dalawa, may dumating sa kabilang side. Mabilis siyang tinulungan niyang Yian na tumayo at nakangiting sinabi, bakit hindi mo ako nakikilala, maliit na Bu? Sa sandaling ito, nagising din si Bu Qingmei mula sa isang panaginip, namumula ang kanyang mukha, at mabilis niyang sinabi, hello, Chairman. Ha? Anong tinawag mo sa akin? Kunwaring galit si Yang. Kapatid na yon, binago ni Bu Qingmei ang kanyang mga salita na may pulang mukha. Si brother yon ang pinatawag ni Yang Yian sa kanya sa simula, na tila napakabait. Masaya rin siya sa puso niya. Hiniling sa kanya ni Yang Yian na tawagin siyang kuya yun, na nangangahulugang naaalala pa rin niya ito sa kanyang puso. Tama, kamusta ang trabaho mo? Matagal na kitang hindi nakikita. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Napakabuti, salamat sa iyong pag-aalala, kuya yon. Mahinang sabi ni Bu Qingmei. Mabuti naman. Siya nga pala, nasa kumpanya ba si Mr. Liu? Casual na tanong ni Yang Yiyo. Mr. Sina Liu at Sister Lu ay pinuntahan si Sister Dugu papunta sa airport, sabi ni Bu Qingmei. Natigilan si Yang Yiyo at sinabing, sino? Dugu walking ba ang pinag-uusapan mo? Oo, bagong taon ng Chino, sinabi ni Sister Dugu na gusto niyang bumalik sa kanyang bayan upang sambahin ang kanyang mga ninuno, kaya pinuntahan siya nina Mr. Liu at Sister Lu. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, kuya yon, bakit hindi ka muna pumunta sa opisina para uminom ng tsaa? Malapit na sigurong bumalik si Mr. Liu at ang iba pa. Pagkatapos makinig kay Bu Qingmei, tumanggo si Yang Yiyo at sinabing, medyo late na ako. Mukhang na-miss namin ang isa't isa sa daan. Okay lang yan. Pumunta tayo sa opisina ko at sabihin sa akin ang tungkol sa kamakailang sitwasyon. Chapter 387, darating ang araw na ang isang babae ay magtapat ng kanyang pagmamahal sa iyo, bro. Ang opisina sa itaas na palapag, ang ika-19 na palapag, ay palaging nakalaan para kay Yang Yiyo. Sa mga salita ni Bu Qingmei, tanging sina Lu Zuoxi at Dugu Walking lamang ang nanatili doon ng ilang araw sa panahong ito, kung hindi man ay pinagbawalan ni Ji Liu ang sinuman na pumunta sa ika-19 na palapag. Siyempre, si Bu Qingmei mismo ay exception, dahil siya pa rin ang sekretarya ng chairman na si Yang Yiyo, at ang opisina sa ika-19 na palapag ay bukas para sa kanya. Nagtatrabaho din siya sa ika-19 na palapag tuwing karaniwang araw. Kapag pumasok silang dalawa sa elevator, binabati nila si Bu Qingmei ng may paggalang at tatawagan itong Secretary Bu kapag nakasalubong nila ang mga empleyado. Ang pagkakaroon ni Yang Yiyo sa paligid ay namula si Bu Qingmei. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, okay, mukhang maganda ang kalagayan ni Secretary Bu sa Yunki, congratulations. Brother yon, Bu Qingmei na kumilos sa kakaibang tono ng isang babae. Nanlambot agad ang mga buto ni Yang. Palihim niyang sinabi sa kanyang puso, lalong nagiging kaakit-akit ang babaeng ito. Sa katunayan, malaki ang ipinagbago ni Bu Qingmei sa taong ito, mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang ugali. Siya rin ay isang senior executive ng Yunki Group. Sa paglipas ng panahon, nabuo niya ang aura ng isang superior, na talagang kaakit-akit sa mga mata ni Yang. Habang nag-uusap sila, lumabas ang dalawa sa elevator. Gumawa si Bu Qingmei ng tsaa para kay Yang Yian at umupo sa tapat niya. Tumingin sa kanya si Yang Yian at casual na nagtanong, may problema ba kay Yunki sa panahong ito? Ang kumpanya ay umuunlad ng maayos. Nakumpleto ang pambansang layout kalahating buwan na ang nakalipas. Ito ay nasa tamang landas at walang nangyari. Paliwanag ni Bu Qingmei. Buti naman at ayos ka na. Nag-aalala si Yang Yian sa kaligtasan ng lahat.
Dahil ayos na ang lahat, babalik siya sa kanyang bayang Kinlochon upang magpalipos ng bagong taon kasama ang kanyang lola kapag bumalik sina Liu Ziki at Lu Zuoxi. Pagkatapos nito, pupunta siya sa Gaol para sunduin si Liu Lingling. Iniisip ko si Liu Lingling, naisip ko si Lin Huan. Mukhang hindi ko siya nakita ngayon, kaya tinanong ko si Bu Qingmei, nasa kumpanya ba si Lin Huan? Sinabi ni Bu Qingmei, MS umuwi si Lin ngayon. Naging abala siya sa panahong ito at kakalaya lang. Tumanggo si Yang Yian para ipakita na alam niya, kinuha niya ang kanyang mobile phone para mag-charge, at naghanda na tawagan si Lin Huan para sunduin siya para sa bagong taon. Siya ay nagtatrabaho ng husto sa kumpanya kamakailan. Pagkatapos mag-charge, uminom si Yang Yian ng tsaa at tumingin kay Bu Qingmei at sinabing, mukhang nagbakasyon na ang kumpanya, bakit hindi ka umuwi? May gagawin pa ako. Hindi pa huli ang lahat para bumalik kinabukasan ng hapon. Anyway, malapit lang naman sa bahay. Binigyan ako ni Pangulong Liu ng kotse. Hindi naman ako nagmamadali. Kakagrupo pa lang ng kumpanya at marami pang dapat gawin. Seryosong sabi ni Bu Qingmei. Labis siyang nalungkot sa trabahong ito na nagpabago sa kanyang kapalaran. Sa simula, binago ng desisyon ni Yang Yian ang kanyang kapalaran. Ngayon ay mayroon na siyang bahay at kotse sa sinaunang kabisera, at isa na rin siyang senior executive ng Yunqi Group. Nasa kanya ang lahat. Ang pinakamagandang bahay sa nayon ay itinayo sa kanyang bayan, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa matrikula ng kanyang kapatid. Bu Qingmei ay nagpapasalamat kay Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya siya ay nagtrabaho ng husto sa trabaho. Noong gumiling siya kay Liu Ziki, nag-aral siyang mabuti. Ang una niyang ginawa pag-uwi niya araw-araw ay hindi ang pagligo kundi ang ayusin at pag-aralan ng araw na trabaho, at pagkatapos. Kailangan niyang kumuha ng mga klase sa negosyo tuwing katapusan ng linggo. Sa taong ito, halos hindi niya tinatreto ang kanyang sarili bilang isang babae, natutulog ng 3 o 4 na oras sa isang araw. Ang kanyang mga pagsisikap ay kinilala ni Liu Ziki, at siya ay naging punong kalihim ng Yunqi Group ngayon. Huwag masyadong magtrabaho, mahalaga ang iyong kalusugan, bumalik at muling makasama ang iyong pamilya ng maaga, pumunta sa aking bayan pagkatapos ng bagong taon, hahayaan kong bigyan ka ni Lu Zuoxi ng isa pang trabaho. Naisip ni Yang Yian na si Bu Qingmei ay magaling sa lahat ng aspeto, at ngayon ay tila isa na siyang senior executive sa Yunqi. Kung gusto niyang mapanatili ang mga talento, kailangan niyang lutisin ang mga alalahanin nito magpakailanman. At ang pinakamahusay na paraan ay i-absorb si Bu Qingmei sa Yunmen. Kapag naging cultivator lang siya, lalawak ang kanyang pananaw, at mananatili siya sa Yunqi. Sa kabilang banda, sinuri ko lang gamit ang aking espiritual na pakiramdam, si Bu Qingmei ay talagang may dalawahang katangiang espiritual na ugat ng tubig at kahoy, na itinuturing na isang magandang cultivation seedling. Ang pag-unlad ng mga tao ay ang pundasyon para sa Yunmen. At saka, sila ni Bu Qingmei ay matandang magkakilala. Hayaan siyang pumunta sa Yunmen pagkatapos ng bagong taon at hayaang turuan ni Lu Zuoxi ang kanyang paglilinang. Kung payag ba siya sa oras na yun, depende sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Yian na nagbago ang mukha ni Bu Qingmei matapos marinig ang sinabi nito, at natarante siya at namula ang kanyang mga mata. Sabi niya, Kuya Yun, may nagawa ba akong mali? Ayaw mo na sa akin. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay napagtanto na hindi siya naiintindihan ni Bu Qingmei. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, ano ang iniisip mo? Sabi ko bibigyan kita ng ibang trabaho, pero hindi ko sinabing hindi ka nagtatrabaho kay Yunqi. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng 2 trabaho sa hinaharap, ngunit ang isa pang trabaho ay hindi makakaapekto sa Yunqi. Wala siyang planong sabihin sa kanya ang tungkol sa cultivation ngayon. Hindi naintindihan ni Bu Qingmei. Akala niya ay ayaw na sa kanya ni Yang Yian. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang paliwanag ni Yang Yian. Para sa kanya, hindi mahalaga kung anong trabaho ang ipinagagawa sa kanya ni Yang Yian. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makita siya. Sa oras na ito, namula si Bu Qingmei at nagsabi, Kuya Yun, susundin ko ang iyong mga ayos. Tama, huwag kang mag-alala, basta gusto mong magtrabaho sa Yunqi, walang magtataboy sa iyo. Bilang karagdagan, ang pangalawang trabaho na binanggit ko ay maaaring isang magandang pagkakataon para sa iyo, ngunit isa ring mahusay na pagsubok. Anyway, pumunta ka sa aking bayan para hanapin si Lu Zuoxi pagkatapos ng bagong taon, at sasabihin niya sa iyo. Sa pangkalahatan, si Yang Yian ay may napakagandang impresyon kay Bu Qingmei, at umaasa na makapasok siya sa Yunmen at maging bahagi ng Yunmen. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian si Bu Qingmei na huminga ng malalim, ang kanyang mukha ay namula, na parang inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob, at nagtanong na parang lamok, Brother Yun, pwede ba? Maari ba kitang makita ng madalas sa pangalawang trabaho? Anong mga tainga mayroon si Yang Yian? Ang tunog ay parang lamok, ngunit hindi ito naririnig ng iba, ngunit naririnig niya ito. Pwede bang? Gusto ako ng babaeng ito. Masaya si Yang sa kanyang puso, at tila nadagdagan ang alindog ng kanyang kaibigan.
Sa totoo lang, tinuring niya lang si Bu Qingmei bilang isang kaibigan. Nang makitang malaki na ang ipinagbago ng kanyang anyo at anyo, ito ay likas na reaksyon ng isang lalaki, at hindi niya naisip na magkaroon ng anumang romantikong kwento sa kanya. Gayunpaman, ang pagiging nagustuhan ng iba ay napakasarap din. Ito ay pareho para sa mga lalaki at babae. Ngumiti siya at sinabing, kung hindi ako lalabas, mas madalas akong nasa bahay, at madalas mo akong makikita. Ang kawalang kabuluhan niyang ay lubos na nasiyahan, at binigyan niya si Bu Qingmei ng isang sagot. Lumiwanag ang mukha ni Bu Qingmei, kung gayon ay sumasang-ayon ako. Hindi man lang siya nagtanong kung anong specific na trabaho iyon, pumayag naman siya kaagad. Naisip niya na ang madalas niyang makita ang taong gusto niya ay isang uri ng kasiyahan, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng napakaraming labis na pangangailangan. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, ngumiti ng pilyo, at naghanda na asarin ang babaeng ito, marami na siyang tinutokso noon. Bu girl, gusto mo ba ako? Nakangiting tanong ni Yang. Natural na ibinaba ni Bu Qingmei ang kanyang ulo at humihimik, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang nadulas ang kanyang dila, at mabilis na nagsabi, hindi. Hindi. Ito, hindi mo gusto. Sabi ni Yang na may dismayadong tono. Lalong naguluhan si Bu Qingmei, gusto kita, I like you since the first time I saw you. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Bu Qingmei, na parang binitawan niya ang mabigat na bigat sa kanyang puso, hindi siya nataranta at binuksan ang kanyang puso. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Yian na may matalim na tingin, brother Yun, gusto kita. Nang dumating ako sa Yunki para sa isang panayam, muntik na akong mahulog sa banyo at tinulungan mo akong makatayo. Nang maglaon, binigyan mo ako ng trabaho, na nagpabago sa aking kapalaran. Mula noon, ako ay nagpapasalamat sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Iniisip ko ang tungkol sa pagkakaroon ng pagkain sa iyo araw-araw upang pasalamatan ka, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay palagi kitang iniisip sa aking puso, iniisip ang tungkol sa pag-imbite sa iyo sa hapunan upang magpasalamat sa iyo. Nang maglaon, napuno ka ng isip ko, at unti-unti kong nalaman na gusto kita. Ako, namimiss kita araw-araw, ngunit alam ko rin na hindi ako karapat-dapat para sa iyo, ngunit gusto kita. Gusto ko lang sabihin sa iyo na wala nang iba. Pagkatapos noon, tumingin si Bu Qingmei kay Yang Yian na may napakatindi na tingin sa kanyang mga mata. Pero sobrang kinakabahan siya. Ito ang unang pagkakataon na umamin siya sa isang lalaki mula noong siya ay lumaki. Siya ay labis na nag-aalala. Kung sinabi niyang hindi niya alam kung kakayanin niya ang kahihinatnan. Anyway, matagal ko nang itinago sa puso ko ang mga salitang ito. Ngayon, sa wakas ay nakuha ko na ang gusto ko at nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang mga ito. Nang marinig niyang ang sinabi ni Bu Qingmei, sa wakas ay natigilan siya. Noong una ay gusto niyang asarin si Bu Qingmei at patawanin ito. Hindi niya akalain na magugustuhan talaga siya nito. Higit sa lahat, talagang umamin sa kanya si Bu Qingmei. Oh my God, dadating din naman ang isang babae na magko-confess sa akin di ba? Habang siya ay masaya sa kanyang puso, siyang ay natigilan. Ito lang. Biro, pero kung seryoso, lugi siya. Maraming babae ang nakapaligid sa kanya, at hindi pa niya ito naiisip. May isa pa ba? Chapter 388 Matutulog na ako sayo. Tumawa lang si Liu Ziki at sinabing, Yanzi, masakit ba ang bewang mo? Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo. Gusto niya talagang puntahan at sakalin siya. Naglakad siya pasulong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, maliga. Natuwa si Liu Ziki at gustong suntukin muli si Yang Yiyo, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niya si Bu Qingmei, na sumusunod sa likod ni Yang Yiyo, na may pulang mukha. Ngayon lang niya naiisip na asarin si Yang Yiyo, ngunit hindi niya napansin na nagtatago si Bu Qingmei sa likod ni Yang Yiyo. Saka lang niya ginawa. Napagtanto na may nasabi siyang mali. Kung tutuusin, mahiyain ang mga babae. Saglit na napahiya siya. Sinubukan niyang pagtakpan at sinabing, well, what I mean is, pagod ka na bang umupo sa eroplano ng buong araw? Gustong magdesisyon ni Liu Ziki, ngunit pagkatapos niyang magsalita, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang mga salita ay may sakit at may mali. Napatigil lang siya sa pagsasalita. Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita, masasaktan niya si Bu Qingmei. Sa hinaharap, magkakaroon ng isa pang tao sa paligid ni Yanzi, at ang mga babaeng ito ay hindi maaaring masaktan. Hello, Chairman. Si Zhang Chen at Hao Meili ay hindi nang ahas na asarin si Yang Yian, at mabilis na tumayo para batiin siya. Umupo ka, magkwento ka tungkol sa mga gamit mo, pupunta ako dyan para uminom ng tsaa. Ngumiti si Yang Yian sa dalawa at itinuro si Lu Zuoxi na nakaupo sa sulok. Ngayon, sina Zhang Chen at Hao Meili ay itinuturing na mga elder ng Yunki, at mayroon silang sariling mga posisyon sa Yunki Group. Hindi na kailangang sabihin, naroon na si Hao Meili mula nang itatag ang Yunki Company. Siya ay ipinakilala ni Liu Lingling sa simula, at siya na ang pinuno ng mga tauhan ng grupo.
Ang kapatid ni Bu Qingmei na si Zhang Chen, ang ambisyosong babaeng ito, ay tumalon mula sa front desk at ngayon ay naging public relations manager ng GUDA, na itinuturing na isang tagumpay. Sa sandaling ito, ang puso ni Zhang Chen ang pinakakomplikado, at ang pagiging komplikadong ito ay patungo kay Bu Qingmei. Sa pagsasalita tungkol sa pagpunta kay Yunqi para sa isang pakikipanayam, talagang sumama siya kay Bu Qingmei. Nang maglaon, nagkataon, nakilala ni Bu Qingmei ang batang chairman na si Yang Yian, at pagkatapos ay si Bu Qingmei ay na-promote magdamag at nakipag-ugnayan kay Yang Yian. At paano si Zhang Chen mismo? Nang malaman niya na si Yang Yiyo ang chairman ng Yunqi, nagpasya siyang pumunta sa Yunqi. Siya ay isang ambisyosong babae, na nakita ni Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Kaya inayos niya ang trabaho sa front desk para maasa siya ni Zhang Chen. Sinabi rin niya kay Liu Ziki na si Zhang Chen ay ambisyoso, ngunit ang mga bakas ay masyadong halata. Kung siya ay mahahasa, maaari siyang magamit muli. Hindi siya natatakot sa kanyang ambisyon. Nang maglaon, napatunayang tama si Zhang Chen. Inayos siya ni Liu Ziki sa Departamento ng Relasyon sa Publiko at gumanap ng malaking papel. Matapos magrupo si Yunqi, naging matagumpay siyang tagapamahala ng relasyon sa publiko ng GUDA Yunqi. Ngunit ngayon, si Zhang Chen ay puno ng inggit at selos kay Bu Qingmei, ang kanyang kapatid. Wala nang iba, dahil lang naging babae ni Yang Yiyo si Bu Qingmei. Nang pumunta siya sa ika-19 na palapag ngayon, narinig din niya ang kakaibang boses na iyon, at alam niya na si Yang Yiyo ang nanalo kay Bu Qingmei. Pagkatapos, sa napakatagal na panahon sa Yunqi, sinasadya ni Zhang Chen na bigyang pansin si Yang Yiyo. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung anong uri ng katayuan mayroon si Yang Yiyo. Sa kanyang puso, gusto rin niyang sumandal kay Yang Yian, ngunit sa kasamaang palad, niligawan pa niya si Yang Yian noon, ngunit si Yang Yian ay hindi naakit sa kanya at wala man lang interes sa kanya. Bilang isang babae, naniniwala si Zhang Chen na ang kanyang mukha at figure ay hindi mas masama kaysa kay Bu Qingmei. Hindi niya maintindihan kung bakit kaya umakyat si Bu Qingmei sa kama ni Yang Yian. Pero hindi niya kaya. Nainggit siya kay Bu Qingmei at alam sa kanyang puso na mula ngayon, hindi na makakasama si Bu Qingmei sa mundong katulad niya. Ang dalawa ay mula sa parehong bayan at paaralan, at sila ay matalik na magkaibigan, ngunit ang agwat sa pagitan nila ay hindi karaniwan. Nang makita ang pamumula ni Bu Qingmei sa kanyang mukha at ang tamis na nakatago sa kanyang mga mata pagkatapos na kulitin ni Liu Ziki si Yang Yian, hindi mapigilan ni Zhang Chen na mainggit at magselos kay Bu Qingmei. Bakit? Dinala kita sa interview, ngunit bakit ikaw, Bu Qingmei, ay umakyat sa kama ni Yang Yian at naging isa sa mga boss ladies ng Yunqi Group, samantalang kailangan ko pa ring magsikap para sa public relations? Kailangan mo bang samahan ng mga mabahong lalaking iyon na may malalaking tiyan at puno ng pantasya sa mga cocktail party na hindi mo gusto at uminom ng sunod-sunod na tasa na pinisil ang iyong ilong? At saka samu ka sa banyo. Ano ang ipinaglalaban mo, Bu Qingmei? Sa murang edad, ikaw ay naging punong kalihim ng Yunqi Group, na namumuno sa secretarial department ng buong grupo, at ngayon ikaw ay naging babae ni Yang Yiyo. Paano ako dapat makisama sa iyo sa hinaharap? Masyadong komplikado ang isip ni Zhang Chen. Naiinggit siya dito. Walang kamalay-malay, na ipaliwanag na ang gawain ni Liu Ziki, ngunit hindi siya nakinig ni isang salita. Ito ay hindi. Hanggang sa sinundot siya ni Hao Meili na nagising siya sa kanyang panaginip. Sa oras na ito, pumasok sa isip niya ang mga salita ni Liu Ziki, dapat bigyan yung dalawa ang chairman ng maikling pagpapakilala sa kasalukuyang sitwasyon ng grupo, at aayusin ko ang impormasyon. Nang marinig ang mga salita ni Liu Ziki, hindi maiwasan ni Zhang Chen na tumingin kay Yang Yiyo na nakaupo sa sulok at nakikipag-usap kay Lu Zuoxi, at pagkatapos ay tumingin kay Bu Qingmei na nakaupo sa tabi ni Yang Yiyo na may matamis na mukha. Lihim na sinabi ni Zhang Chen sa kanyang puso, ako si Zhang Chen, walang mas masama kaysa sa iyo, Bu Qingmei. Kung makaakyat ka sa kama ni Yang Yiyo, kaya ko rin. Kahit na umiinom ako ng droga, matutulog ako kay Yang Yiyo, at magiging pantay sa iyo, Bu Qingmei. Sa isang iglap, ang puso ni Zhang Chen ay sumailalim sa isang deformed change, at lihim siyang nanumpa na makitulog kay Yang Yiyo. Ito ang pagpapalawak ng kanyang ambisyon at pagnanais, at ito rin ang natural na paghahambing sa pagitan ng mga kababaihan. Siyempre, kung siya at si Bu Qingmei ay hindi magkakilala, walang ganoong paghahambing. Pero hindi lang magkakilala ang dalawa, may relasyon din na parang matalik na magkaibigan. Bukod dito, sinamahan niya si Bu Qingmei sa Yunqi upang maghanap ng trabaho para sa kanya. Pareho silang pumasok sa Yunqi sa parehong araw, ngunit ang kanilang mga posisyon ay ibang-iba. Ito ang ugat ng malaking pagbabago sa puso ni Zhang Chen sa sandaling ito. Naisip ni Zhang Chen sa sarili na mula ngayon, sasamantalahin niya ang anumang pagkakataon para makalapit kay Yang Yiyo. Halimbawa, ngayon, sa kahilingan ni Liu Ziki, nagpunta siya upang magulat kay Yang Yiyo. Sa sandaling tumayo siya, sabay na naglakad sina Zhang Chen at Hao Meili patungo kay Yang Yiyo, na may matangkad na ngiti sa kanilang mga mukha.
Gayunpaman, agad na binuhusan siya ni Yang Yiyo ng isang palanggana ng malamig na tubig. Huwag kang magsumbong sa akin, hindi ako interesadong marinig ang tungkol sa kumpanya. Kinabukasan ay Chinese New Year. Magmadali at mag-impake at umuwi para sa bagong taon. Hindi ka bibigyan ni Mr. Liu ng holiday, kaya gagawin ko. Haha, nakaramdam ng pagkadismaya si Zhang Chen. Gusto niyang mapalapit kay Yang Yiyo, ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Hindi niya mapilitan ang sarili na magsumbong sa kanya, di ba? At hindi siya binigyan ng pagkakataon ng matandang babae na si Hao Meili. Diretsyong sabi niya, sige, aalis muna kami. May alam si Hao Meili tungkol sa karakter ni Yang Yiyo. Dahil ayaw makinig ni Yang Yiyo, hindi na kailangang magsumbong sa kanya. Siya ang chairman, kaya hindi niya mapilitan ang sarili na lumapit sa kanya. Pagkatapos, sinabi ito ni Hao Meili, hindi na makadikit si Zhang Chen sa kanya. Kaya lang niyang isumpa ang matandang babae sa kanyang puso. Ito, oras na para umalis silang dalawa sa opisina. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang sinag ng pag-asa. Tumawa si Liu Ziki at pinagalitan si Yang Yian, paano ka naging chairman? 9:00 na ng gabi. Naghihintay kaming sabihin sa iyo ang tungkol sa pag-unlad ng kumpanya. Sinadya ko silang itago dito. Kung ayaw mong makinig, dapat ay treat mo sila sa isang pagkain, di ba? Meili at Xiao Zhang, mag-impake na kayo, sabay tayong kakain mamaya. Hindi madaling makuha si Chairman Yang, paano natin siya pakakawalan? Tumawa si Liu Ziki at tinukso si Yang Yian, nakikipag-usap kina Hao Meili at Zhang Chen, na nagpakinang sa mga mata ni Zhang Chen. Natigilan din si Yang Yian at sinabing, kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko talaga. Okay, hindi pa nakakain ang lahat. Treat kita mamayang gabi. Magkasama sina Meili at Zhang Chen. Mula nang magsanay ng Taoism, dahil sa totoong enerhiya sa kanyang katawan, si Yang Yian ay bihirang magutom at medyo wala sa mga relasyon sa lipunan. Kung hindi pa nag-propose si Liu Ziki, talagang hindi niya naisip na sabay na kumain, at pumayag kaagad. Okay, salamat, Chairman, at salamat, Mr. Liu. Sa pagkakataong ito ay hindi bibigyan ni Zhang Chen ng pagkakataon si Hao Meili. Natatakot siyang tumanggi muli si Hao Meili. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, mabilis siyang tumugon. Pagkatapos noon, sinabi ni Zhang Chen kay Bu Qingmei, Xiao Mei, kung wala kang gagawin, pumunta ka sa opisina ko. Kailangan mo ring magpalit ng damit, di ba? Okay, si Bu Qingmei ay walang kasing daming iniisip kay Zhang Chen. Napakasimple pa rin niya sa kalikasan. Pagkatapos bumangon, ngumiti siya kay Yang Yiyo at sinundan si Zhang Chen palabas ng opisina. Natural na hindi palalampasan ni Hao Meili ang pagkakataong maghapunan kasama ang chairman, at sinabing, magpapalit din ako ng damit. Matapos silang tatlo ay lumabas, tanging sina Yang Yiyo, Liu Ziki at Lu Zuoxi na lamang ang naiwan sa opisina. Inayos ni Liu Ziki ang mga dokumento sa kanyang kamay, tumayo mula sa opisina at umupo sa tabi ni Yang Yiyo, at biglang sinuntok si Yang Yiyo sa hita. Tapos tumawa siya at sinabing, huwag kang magalit. Ang suntok na ito ay ibinigay ni Shanshan. Sabi niya, 10 araw o kalahating buwan ka raw hindi tumatawag sa bahay kapag wala ka, na ikinabahala at ikinagalit ni Lola. Kaya nakita kita at tinulungan akong suntukin siya. Liu Taidan, naghihiganti ka ba sa akin? Sinabi ni Yang Yiyo na may dobleng kahulugan. Kabanata 389 na 10 bilyon ay marami. Tumawa si Liu Ziki at sinabing, kalimutan mo na ito, anak. Sinasabi ko sa iyo na huwag kidnapin si Bu Qingmei. Ang babaeng iyon ang may hawak ng maraming bagay ngayon. To be honest, very motivated siya at may kakayahan. Kailangan ko ng mga taong tulad niya sa paligid ko. Alam ni Yang Yian ang ibig sabihin ni Liu Ziki. Natakot siya na pagkatapos na maging babae niya si Bu Qingmei, dadalhin siya nito sa Yunmen at hindi na siya babalik sa trabaho, kaya nagalit siya at nauna ng sumubok. Huwag kang mag-alala, hindi nito maaantala ang negosyo ng kumpanya. Sasabihin ko kung may kailangan ka dito. Pagkatapos ng bagong taon, hahayaan ko ang mga disipulo ng Yunmen na pumunta sa Yunqi, at aayusin mo ang trabaho para sa kanila, higit sa lahat para sa karanasan. Yan ang sabi mo. Mas maganda kung marami. Ngayong nakagrupo na ang kumpanya, kapos na ito sa mga tao, at malaking problema rin ang seguridad. Ibalik sa akin si Li Dai. Kailangan ko talaga siya ngayon. Seryosong sabi ni Liu Ziki. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa seguridad. Ako na ang mag-aayos. Bilang karagdagan, kung gusto mong maglaro ng malaki. Ang Yunqi din ang magiging panlabas na suporta ng ating Yunmen sa hinaharap. Bibigyan kita ng ilang formula para sa pagsasaliksik. Ang mga kasalukuyang produkto ay single pa rin, tama ba? Tumango si Liu Ziki at sinabing, medyo kulang talaga. Ang mga formula na ibinigay mo ay binuo at inilagay sa merkado. Kailangan ko talagang pag-usapan ito sa iyo. Matapos magrupo ang kumpanya, ang mga produkto ay naging isang pagkukulang. Masyadong kakaunti. Mas mabuting magsaliksik ka ng ilang formula para sa mga inumin.
Ngayon ang mga produkto ng kumpanya ay halos lahat ng mga gamot sa pangangalagang pangkalusugan, at ilang iba pang uri ng mga produkto ay kailangan din. Kung hindi, ang susunod na hakbang ng pagpapalawak ay magiging mahirap na makamit. Kung maaari, direkta akong magiging global sa susunod na hakbang. Puno ng ningning ang mga mata ni Liu Ziki habang nagsasalita. Napangiti ito ng mapait kay Yang Yian. Alam niya na hindi magpo-focus si Liu Ziki sa cultivation sa maikling panahon. Workaholic ang lalaking ito. Kung hindi niya gagawing business empire si Yunki at makakamit niya ang kanyang hiling, hindi siya makontento. Bilang isang kapatid, ang magagawa ko sa oras na ito ay tulungan siya ng buong lakas. Bukod dito, magiging bahagi din ng Yunmen si Yunki. Sa hinaharap, magkakaroon si Yunki ng mga company base sa buong mundo, na magandang bagay din para sa mga disipulong Yunmen na magsanay. Huwag kang mag-alala, magre-research ako ng mga bagong formula para sa iyo pagkatapos kong bumalik. By the way, kulang ka pa ba sa pondo ngayon? Tanong ni Yang Yian. Sa pagsasalita tungkol sa pondo, si Liu Ziki ay ngumiti ng buong pagmamalaki at sinabing mausisa, dahil ang iyong batch ng hilaw na jade ay nakatulong upang madaig ang mga problema sa pananalapi, hindi na kami kapos sa pera. Sa hinaharap, kikita lang si Yunki at hindi kakapusan sa pera. Hindi ko alam kung magkano ang pondo sa account ngayon. Maaari mong tanungin si Lin Huan mamaya. Siya ang namamahala sa pananalapi. Maaari mong tanungin siya upang malaman. Gayunpaman, tinatantya ko na ang kasalukuyang mga asset ng Yunki Group ay higit sa 10 bilyon. Tumanggo si Yang Yian at sinabing, hindi masama ang 10 bilyon, patuloy na magtrabaho ng husto. Sa kanyang opinyon, ang 10 bilyon ay hindi gaanong, dahil ang halaga ng mga hilaw na bato lamang noong huling pagkakataon ay umabot ng 10 bilyon. Fuck, bakit ganyan ang itsura mo, hindi man lang excited. Malungkot na tumingin si Liu Ziki kay Yang Yian. Marami ba ang 10 bilyon? 10 bilyong US dollars ay maaaring sorpresa sa akin ng kaunti. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Panginoon, US dollars ang sinasabi ko, at hindi ko na binibilang ang mga real estate company na binili ng grupo. Napakalaking shot mo. Lubhang nanlumo si Liu Ziki. Gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Yang Yio, ngunit hindi halata ang epekto. Tama na yan, haha. Ngumisi si Yang Yio, at sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Liu Ziki. Sa katunayan, ang pera ay talagang hindi sensitibo kay Yang Yio ngayon. Ang pinapahalagahan niya ngayon ay mga likas na kayamanan, mga espiritual na bato, at iba pa. Ang mga bagay na makakatulong lamang sa paglilinang ang kanyang inaalala. Daan-daang bilyong US dollars ay parang napakarami, ngunit mas alam ni Yang Yio ang yaman ng mga sinaunang sekta na iyon. Sa paglalakbay sa Wudang, sa pakikipag-chat kay Chenju at sa iba pa, nalaman ni Yang Yio na ang bawat isa sa 8 sinaunang sekta sa Jiushu ay may mga grupo ng pananalapi sa sekular na mundo, at sila ay mga internasyonal na grupo ng pananalapi. Kaya nang marinig ni Liu Ziki ang 10 bilyong US dollars, hindi siya nakaramdam ng anumang alon. Pagkatapos lamang malaman ni Yang Yio ang kayamanan at kapangyarihan ng mga sinaunang sektang iyon sa sekular na mundo, nagpasya si Yang Yio na magsaliksik ng mga bagong produkto para kay Liu Ziki at hayaan ang Yunki na patuloy na lumawak. Nakita ni Liu Ziki ang kalmadong mukha ni Yang Yio at hindi naiwasang magtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, mayroon ka bang ibang paraan para kumita ng pera? Bakit ko nalaman na kapag sinabi ko sa iyo na 10 bilyon, maririnig mo lang ang 100 yuan? Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko para gawin ang Yunki kung ano ito ngayon? Hehe, hindi ako nagyayabang sayo. Ngayon ay maaari na akong maupo kasama ang malalaking tao sa probinsya para pag-usapan ang tungkol sa pag-unlad. Nang makita ang kampante na tingin ni Liu Ziki, natakot si Yang Yio na mamaga siya, kaya nagpasya siyang suntukin siya. Ngumiti siya at sinabing, masyado ka bang proud? Ibinuka ni Liu Ziki ang kanyang mga kamay at sinabing may mapanuksong tingin, hindi ba ako dapat ipagmalaki? Haha. Well, I should be proud of being able to group the company and successfully lay out the country in just 1 year, but I have also gained some experience this time. Gusto mo bang makinig? Nakangiting sabi ni Yang Yio. Uminom si Liu Ziki ng tsaa at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Okay, sasabihin ko sa iyo, Mr. Liu, ngunit kailangan mong umupo ng tuwid, natatakot akong mahulog ka sa lupa. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Magwala ka, kung gusto mong magsalita, bilasan mo, kailangan kong maghapunan mamaya, at may iba pa akong gagawin pagkatapos ng hapunan. Pinagalitan ni Liu Ziki. Isang ngiti. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, pumunta ako sa Wudang sa pagkakataong ito, ang sinaunang sektang Wudang, hindi ang Wudang tourist attraction na alam mo, isa ito sa 8 sinaunang sekta sa Jiushu, at ito ang pinakamababa sa 8 sekta. Ikaw ba? Alam mo na ang mga guest room sa Wudang ay gawa sa red sandalwood, isang buong palasyo, syempre, huwag muna natin itong pag-usapan sa ngayon, iyon ang kanilang kasaysayan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa lakas ni Wudang sa sekular na mundo.
Halos bawat sinaunang sekta ay maaaring magkaroon ng isang kumpanya tulad ng Yunki sa sekular na mundo, ngunit hindi sila tinatawag na mga kumpanya, ngunit consortium. Alam mo ba kung ano ang mga consortium? Sa puntong ito, sadyang huminto si Yang Yian. Medyo nahulaan ni Liu Ziki kung ano ang sasabihin ni Yang Yiu, at umupo siya ng tuwid at walang malay na tumango, sinabing, kalokohan, alam ko na ang consortium ay ang abbreviation ng Financial Capital Group, na tumutukoy sa isang monopolyong grupo na nabuo ng malalaking bangko at malalaking negosyo na kontrolado ng napakaliit na bilang ng mga financial oligarchs. Karaniwan silang binubuo ng isa o ilang puwersa ng pamilya. Pagkatapos magsalita ni Liu Ziki, tumango si Yang Yiu at sinabing, iyon talaga ang ibig kong sabihin, ngunit ang gusto kong sabihin ay may mga consortium sa likod ng 8 sinaunang sekta, at mayroon silang impluwensya sa lahat ng antas ng pamumuhay, at ang pangunahing punto ay ang kanilang impluwensya sa internasyonal na yugto. Sa tingin mo, magkano ang pera ng mga consortium o sekta na ito? Hindi kalabisan na sabihing mayaman sila para kalabanan ng isang bansa. Nagpapakita ka ng iyong mga kasalukuyang tagumpay. Kahit na bumuo ka ng Yunki sa buong mundo sa hinaharap, ito ay higit sa lahat ay magiging isang mas malaking grupong kumpanya. Naalala ito ni Taidan. Mas malaki ang pattern, huwag kang matakot na magkaproblema, sige lang gawin mo, body fully supports you, after Yunki is stable, kailangan mo ring isaalang-alang ang kompetisyon mula sa ibang mga industriya, umaasa lang sa akin para bumuo ng mga formula products, hindi ka na makakalayo. Bagamat nagsalita si Yang Yian, namutla ang mukha ni Liu Ziki, ngunit pagkatapos ay naging matigas ang kanyang mga mata, at sinabi niya na may kinang ng liwanag, Yanzi, huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin ng kaibigan ang Yunki na isang consortium na maihahambing sa mga sinaunang sekta. Ang ating Yunmen ay may mas malakas na kalamangan kaysa sa kanila. Kami ay mga magsasaka, sila ay mga sinaunang mandirigma, kami ay mga maharlika, sila ay mga sibilyan, may tiwala ako dito. Sinabi ni Liu Ziki na ang huling emosyon ay labis na nasa sabik. Para sa kanya, ang daan ng paghahalo sa negosyo ang kanyang pangarap. Sinabi ni Yang Yian ang isang salita ng consortium ngayon, na bigla na lang tumama sa kanya, ngunit nang mamulat siya, binigyan niya siya ng mas malaking layunin. Haha, ang ganda ng analogy mo. Oo, cultivator ang Yunmen natin, noble, may advantages tayo. Si Yang Yian ay lubos na kinikilala para sa espiritu ng hamon at pakikipagsapalaran ni Liu Ziki, at umaasa rin siya na sa hinaharap ang Yunmen ay magkakaroon ng consortium na maihahambing sa 8 sinaunang sekta. Hindi inaasahan ni Yang Yian na pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, isang malaking pagbabago ang magaganap, at direktang makakaapekto ito sa landas ng paglilinang ni Yang Yian. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina, at sinabi ni Liu Ziki, pasok. Sa susunod na sandali, ang pinto ng opisina ay itinulak, at isang mabangong simoy ang pumasok. Tumingin si Yang Yian sa pinto, wow, ito ay isang pulang tukso. Lumabas si Zhang Chen sa pintuan na nakasuot ng matingkad na pulang mahabang palda, na sinundan ni Bu Qingmei, na nakasuot din ng mahabang palda, ngunit purong puti. Mukha namang konserbatibo si Bu Qingmei, habang inilantad ni Zhang Chen ang kanyang mga light spot sa lahat ng dako, kaya medyo natakot sina Yang Yian at Liu Ziki na tingnan ito. Halos walang tela ang mahabang palda ng babaeng ito. Pagkatapos ay pumasok din si Hao Meili. Mas normal ang suot niya at ngumiti, dalawang boss, alis na tayo. Nabook na ang hotel. Kabanata 300 at 70 ang pagpaplano ni Zhang Chen. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang konserbatibong damit ni Bu Qingmei ay napaka-komportableng tingnan. Sa kabaligtaran, kahit na ang damit ni Zhang Chen ay maaaring pukawin ng kanyang pagnanasa, iyon lang. Bagamat mahal niyang ang magagandang babae, hindi siya umibig sa bawat nakikita niya. Matapos manatili kay Zhang Chen ng wala pang 3 segundo, iniwas niya ang kanyang mga mata at bumagsak kay Bu Qingmei na nakasuot ng puting mahabang palda. Si Zhang Chen ay binibigyang pansin ang mga mata ni Yang Yiu. Matapos makitang lumayo ang mga mata ni Yang Yiu sa loob ng wala pang 3 segundo, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya at palihim na sinabi, dahil ba sa hindi ako nagpapakita ng sapat. Habang mas nagmamalasakit si Yang Yiu kay Zhang Chen, mas naiinggit si Zhang Chen kay Bu Qingmei. Napizes na ang babaeng ito. Tara, kain muna tayo. Tumayo si Liu Ziki at sinabi. Tumingin si Yang Yian kay Lu Suoxi na kanina pa hindi pinapansin at nagbabasa pa rin ng fashion magazine. Bago siya makapagsalita, sinabi ni Lu Suoxi nang hindi man lang itinaas ang kanyang ulo, umalis na kayo, kailangan kong bumalik sa villa. Sige, bumalik ka muna at magpahinga ka. Sabay tayong babalik sa Yunmen bukas. Alam ni Yang Yian ang sitwasyon ni Lu Suoxi. Hindi niya gusto ang mga trivialities ng mundo, kaya hindi siya pinilit. Ibinaba ni Lu Suoxi ang magazine sa kanyang kamay at lumabas kasama si Yang Yian at iba pa. Pagkababa, inayos ni Liu Ziki ang isang driver na maghahatid kay Lu Suoxi pabalik sa villa. Gayunpaman, bago umalis si Lu Suoxi, bigla niyang sinabi kay Yang Yian, Sir, gusto kitang makausap.
Sa oras na ito, alam ng lahat na gusto nilang dalawa na mag-usap ng mag-isa, at lahat sila ay sumakay sa kotse upang maghintay. Nagtataka pa rin si Yang Yian kung bakit binigyan siya ni Lu Zuoxi ng kakaibang pakiramdam ngayon. Hindi kaya pagkatapos na may tayo ang pundasyon, bumuti ang antas ng kanyang paglilinang at nagbago ang kanyang pagkatao. Anyway, mula nang makita niya siya ngayon, malamig na ang mukha niya, at lumabas na siya ang nasa katawan, at hindi niya hinayaang lumabas ang kapatid niyang si Lu Yusho. Noong una, nang makita ni Yang Yiu ang antas ng paglilinang ni Liu Zeki sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa kanyang opisina, gusto niyang batiin. Tuwang-tuwa at masaya rin siya noon. May isa pang eksperto sa pagbuo ng pundasyon si Yunmen, ngunit palaging malamig at walang pakialam si Lu Zuoxi, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngayon gusto niya itong makausap mag-isa. Ang puso ng mga babae ay parang mga karayom sa dagat. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Mukhang may iniisip si Dugu Walking nang umalis siya sa pagkakataong ito. Mas mabuti pang may pakialam ka sa kanya at huwag na lang magdamdam ng babae araw-araw. Nagtayo rin si Walking ng pundasyon. Hindi man niya sinabi noong umalis siya sa pagkakataong ito, nakikita kong napaka-thoughtful niya. Iyon lang. Wala nang mura. Pagkatapos magsalita ni Lu Zuoxi, sumakay siya sa kotse at umalis. Si Yang Yiu ay mukhang nalilito, na itinuring na isang pasaway ni Lu Zuoxi. Pagkaalis ni Lu Zuoxi sa sasakyan, nag-react si Yang Yiu at naalala ang huling pangungusap niya. Parang pinapagalitan niya ako. Wala na siyang mura, hindi na palem. Baka may mga kamag-anak si Miss Lu. Hindi kita guguluhin. Sabi ni Yang sa sarili. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa sinabi niya tungkol sa pag-aalala ni Dugu Walking, isinapuso pa rin niya ito. Paanong wala siyang pakialam sa kanya? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dugu Walking, ngunit naka-off ito, kaya ibinaba niya ang telepono at binalak na tumawag muli bukas para magtanong. Kung talagang may mali si Walking, natural siyang tutulong sa paglutas nito. Dagdag pa rito, naalala niya na nangako siya kay Dugu Walking noon na sasamahan niya ito sa lugar kung saan nawala ang kanyang mga magulang. Ngayong napag-isipan niya ito, hindi niya ito nagawang mabuti. Palagi siyang abala sa ganito at ganyan at walang oras para kalimutan iyon. Nagpasya siya sa kanyang puso na pagkatapos bisitahin ang kanyang lola sa kanyang bayan, pupunta siya sa basyo upang hanapin muna si Dugu Walking at tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Si Yang Yiu ay labis na nagmamalasakit ni Dugu Walking. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawagan muli ni Yang Yiu si Lin Huan at hiniling na lumabas para sa hapunan. Matagal na niya itong hindi nakikita. Matapos maikonekta ang tawag, labis na nagulat si Lin Huan. Pagkatapos makipag-chat para sa ilang mga salita, sinabi niya na hindi siya maaaring umalis. Maraming bisita ang bumibisita sa kanyang tahanan sa mga huling araw ng taon, at kailangan niyang tulungan ang kanyang ina na magluto. Bagamat nakakalungkot, nangako rin si Lin Huan na pupuntahan siya pagkatapos ng ikatlong araw ng unang buwan ng lunar. Matapos mag-chat ang dalawa para sa ilang salita, ibinaba nila ang telepono, at sumakay si Yang Yian sa kotse. 5 tao at 2 kotse, na parehong mga espesyal na kotse ni Liu Zeki na may mga profesional na driver. Nang buksan ni Yang Yian ang pinto sa likod at makita ang sitwasyon sa loob, natigilan siya sandali. Akala niya ay uupo siya sa iisang sasakyan kasama si Bu Qingmei, ngunit hindi niya inaasahan na uupo si Zhang Chen kay Bu Qingmei. Walang paraan na makakaupo lang si Yang Yian sa co-pilot. Para sa resultang ito, natural na inayos ito ni Zhang Chen mismo. Siya ay nainggit at kinasusuklaman si Bu Qingmei hanggang sa mamatay sa kanyang puso, ngunit ang babaeng ito ay nagpaplano at hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Itinuring niya pa rin si Bu Qingmei bilang isang matalik na kaibigan at Bu Qingmei, at mula ngayon, isa na lang ang layunin niya, ang matulog kasama si Yang Yiu at gawin ang lahat para makalikha ng mga pagkakataong makasama si Yang Yiu, kaya si Yang Yiu ay makakasama na lang sa co-pilot. Para sa simpleng Bu Qingmei, hindi niya iyon iniisip sa kanyang puso, at itinuring pa rin si Zhang Chen bilang kanyang matalik na kasintahan. Bagamat hindi na sila magkasama sa isang bahay simula ngayon at may kanya-kanyang bahay, madalas pa rin silang bumisita sa isa't isa. Si Zhang Chen lang mismo ang nakakaalam kung ano ang makukuha niya sa pagsama ni Bu Qingmei, kaya natural niyang tinuturing si Bu Qingmei bilang isang mabuting kasintahan. Pagkasakay ni Yang Yiu sa kotse, ngumiti si Zhang Chen kay Yang Yiu na parang walang nangyari. Matapos yumandar ang sasakyan, panapanahong kinakausap niya si Bu Qingmei, at pagkatapos ay nakipag-chat kay Yang Yiu ng ilang salita, na kumikilos na napaka-reserved. Pagdating sa restaurant ng hotel ay umupo na ang lahat. Ikinaway ni Liu Zeki ang kanyang kamay at sinabi kay Yang Yiu, Yanzi, hayaan mo muna akong linawin ito. Hindi ka pinapayagang gamitin ang iyong chi ngayon. Seryoso tayong uminom. Alam din ni Yang Yiu na masaya si Liu Zeki, kaya natural na hindi niya sisirain ang kanyang kasiyahan. Ngumiti siya at sinabing, okay, to be honest, hindi pa siya nakakaupo kay Liu Zeki para uminom ng masarap, kaya nagpa siya na lang siyang bumitaw at uminom. Para naman sa 3 babaeng nakapaligid sa kanya,
wala silang pakialam sa totoong chi sa bibig ni Liu Ziki, at inisip na biro lang ito sa pagitan nina Liu Ziki at Yang Yio. Sa tatlong babae, si Zhang Chen ang pinakamasaya nang mabalitaan niyang malaya silang iinom. Naisip niya sa kanyang sarili na dumating na ang pagkakataon, at hindi niya maiwasang pinindot ang bag sa kanyang kamay. May mga gamit sa bag niya, at dinala niya iyon nang umalis siya. Marami siyang natutunan sa panahon niya bilang public relations officer, at natural na marami siyang materyales para sa larangan ng alak. Iniisip niya kung paano idagdag ang mga materyales sa alak ni Yang Yiu mamaya, ngunit ito ay isang panlilin lang para sa kanya. Sa pagtingin kay Bu Qingmei sa tabi niya, ngumiti si Zhang Chen sa kanyang puso. Matapos ihain ang mga pinggan, humingi si Liu Ziki ng isang kahon ng white wine sa isang hininga, at nagsilbi ng inumin sa tatlong babae. Ngunit sinabi ni Hao Meili, paano mo kami mapapamura sa aming mga babae? Umiinom din kami ng white wine. Nang lumabas ang pangungusap na ito, gustong halikan ni Zhang Chen si Hao Meili sa kanyang puso. Tanging si Bu Qingmei lang ang nagsabi na hindi siya makakainom ng white wine, ngunit pagkatapos ng nakakabinging scold ni Zhang Chen, si Bu Qingmei ay uminom din ng white wine. Isang bote ng alak ang ininom sa toast. Sa oras na ito, ginamit ni Zhang Chen ang dahilan ng pagpunta sa banyo. Pagkapasok sa banyo ay naglabas siya ng dalawang tabletop sa kanyang bag, isang pula at isang puti. Ang puti ay isang hangover pill, at ang pula ay sinasabing isang bagay na maaaring magpalakas ng mga eunuch. Tinitingnan ang sarili sa salamin na medyo namumula ang mukha, sinabi ni Zhang Chen sa kanyang sarili, Yang Yan, matutulog ako sa iyo ngayong gabi, at Bu Qingmei, ipapaalam ko sa iyo na ako, si Zhang Chen, ay hindi mas masama kaysa sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, nilunok niya ang hangover pill sa isang lagok, inilagay ang pulang tableta sa pagitan ng kanyang mga daliri, lumabas ng banyo at bumalik sa kahon. Sa mesa ng alak, nang maubos ang pangalawang bote ng alak, iminungkahi ni Hao Meili na umalis. May pamilya na siya ngayon, at hiniling ni Liu Ziki sa driver na iuwi si Hao Meili. 4 na tao na lang ang natitira sa kahon, Yang Yan, Liu Ziki, Bu Qingmei, at Zhang Chen. Si Bu Qingmei, na hindi magaling sa pag-inom, ay pasuray-suray na sa pag-inom. She yelled, "Tara na rin." Huli na. Masaya si Liu Ziki dahil matagumpay ang layout ng grupo. Hindi pa siya nalalasing at malakas na sinabi, huwag kang mag-alala. Dapat kang uminom ngayong gabi. Kung uminom ka ng sobra, manatili ka lang sa isang hotel. Hihilingin ko sa isang tao na ayusin ito. Habang nagsasalita, tinawagan na niya ang driver para magpabok ng kwarto. Well, si Bu Qingmei ay hindi nang ahas na magsalita. Hindi siya baguhan na kakapasok lang sa trabaho. Naturally, alam niya na hindi niya mapagalitan si Mr. Liu sa oras na ito. Sa sandaling ito, si Zhang Chen ay lihim na natuwa. Nakipag-chat siya kay Bu Qingmei at umiinom ng isang baso ng alak kasama si Bu Qingmei paminsan-minsan. Bu Qingmei, na hindi magaling sa pag-inom, ay nahulog sa mesa pagkatapos ng 3 baso ng white wine sa ilalim ng kahusayan ni Zhang Chen. Lalong uminom sina Yang Yan at Liu Ziki. Nakainom na sila ng 4 na bote ng white wine. Sila ay tumingin pagsuray at nagsalita sa isang malaking dila. Alam ni Zhang Chen na dumating na ang kanyang pagkakataon. Nagsalin siya ng isang baso ng alak nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon at inilagay ang maliit na pulang tableta sa baso. Naglakad siya papunta kay Yang Yiu at iniabot ito sa kanya gamit ang 2 kamay, na nagsasabing, Chairman, noon pa man ay gusto kong pasalamatan ka sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Ngayong araw na ito sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon. Nag-aalok ako sa iyo ng isang baso ng alak. Upang maisakatuparan ang kanyang ambisyon o may kumpara ang kanyang sarili sa kanyang mabuting kapatid na si Bu Qingmei, nagsikap si Zhang Chen. End of this chapter.